Ang mayamang ginang ay nagpunta sa mall para mamili. Hindi niya kailangang sabihin kung ano ang gusto niya, ituro lang niya at sa kanyang ekspresyon at kilos ay alam na kung bibilhin niya o hindi. Nang sinubukan niya ang sapatos, hindi sinasadyang naapektuhan ang kanyang bukong-bukong. Sinipa niya palabas ang tindera. Agad na tumakbo si Yugu upang tingnan ang sitwasyon. Ang sugatang si Jong-sik ay nakaramdam na siya ay inosente at sinabing tinutulungan lang niya itong isuot ang sapatos. Ngunit sinigawan siya ni Bora na marumi ang kamay niya at naglakas loob na hawakan ang kanyang paa. Natuklasan din ni Yugu na ang babaeng nasa harapan niya ay ang siya ring gumawa ng gulo sa ospital kahapon na gustong magpakamatay at sa huli ay pinigilan niya. Ngunit si Bora ay nagkunwari na hindi niya ito nakita, sa halip ay nagpakita pa ng pagmamataas. Gusto niyang magreklamo kay Jong-sik. Natakot si Jong-sik na mawala ng trabaho, kaya hinilan niya si Bora at nagpakumbaba upang humingi ng tawad sa kanya, ngunit marahas siyang itinulak palayo. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Yugu si Bora, nagpakita ng pagkadismaya para sa kanyang kaibigan, at sinabing napakawalang katwiran niya, at itinulak pa niya ito sa lupa. Sa oras na ito, dumating ang manager ng mall. Agad na lumapit si Jong-sik upang humingi ng tulong sa manager na mamagitan. Hindi inaasahan na magalang na tinawag ng manager ang babae na binibini. Lalo pang nagtataka si Yugu kung sino ang babaeng ito. Galit na hiniling ni Bora sa manager na disiplinahin ang empleyado. Ang manager ay walang magawa kundi patuloy na humingi ng tawad. Nang umalis si Bora, si Jong-sik ay sinuwerte at binigyan ng leksyon ng manager. Ngunit sino ang mag-aakala na kinabukasan ay sisantihin si Jong-sik? Akala pa rin ni Yugu na lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ipinaliwanag ni Jong-sik na maraming tao ang natanggal dahil sa babaeng iyon. Ngunit hindi interesado si Yugu sa mga ito, gusto niyang tulungan si Jong-sik na makabalik sa trabaho. Direkta pa nga siyang pumunta sa bahay ni Bora. Sa oras na iyon, katatapos lang magtalo ni Bora sa kanyang tatay Kim at naghahanda na siyang umalis ng palihim. Sakto namang dumating si Yugu para hanapin siya. Kahit nagulat, hindi na hinintay ni Bora na magsalita si Yugu at agad na itinanong kung marunong siyang magmaneho. Nang sagutin ni Yugu na marunong siyang magmaneho, agad na ibinigay ni Bora sa kanya ang isang susi ng kotse at sinabing pag-usapan na lang sa loob ng kotse. Itinulak niya si Yugu papunta sa driver's seat. Nang habulin ng gwardiya ang sasakyan palabas, humarurot na ito. Sa oras na ito, nagsimulang magsalita si Yugu para kay Jong-sik. Naniniwala si Yugu na lahat ay kanyang kasalanan at hiniling kay Bora na ibalik ang trabaho ni Jong-sik. Ngunit walang pakialam si Bora dito at malamig lamang ang trato kay Yugu. Labis itong ikinagalit ni Yugu, kaya agad niyang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada at inakusahan si Bora na niloloko siya. Nakita ito ni Bora at mayabang na sinabing ibabalik niya sa trabaho si Jong-sik kung ihahatid siya ni Yugu sa kanyang pupuntahan. Pagdating nila sa isang club, gustong iwanan ni Bora si Yugu, na ikinagalit ng gusto ni Yugu. Gusto niyang tawagan ni Bora ang departamento ng EC ng kumpanya. Sa totoo lang, niloloko lang siya ni Bora, ayaw niya talagang tulungan si Yugu. Nang gustong habulin ni Yugu si Bora, pinigilan siya ng gwardiya. Siya ay pinigilan ng gwardiya sa pintuan, dahil lang hindi ka miyembro dito, kaya hindi ka makapasok. Habang sumasayaw si Bora, nilapitan siya ng isang lalaking playboy para makipagkilala. Umalis si Bora sa pagkaasar, ngunit hindi sumuko ang manliligaw. Nagpakita si Bora ng matinding kayabangan na lalong nagpukaw ng interes ng lalaking playboy. Gumawa siya ng mga labis na kilos kay Bora. Naiinis din si Bora sa ugaling ito ng lalaki, kaya ibinuhos niya ang alak sa mukha nito. Itinaas ng lalaking playboy ang kanyang kamay upang sasampalin si Bora. Buti na lang pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan at humingi ng tawad kay Bora sa Ingles, ngunit hindi naiintindihan ni Bora ang kanilang sinasabi. Sa sandaling ito, sumiklab ang pakiramdam ng pagiging superior ng lalaking playboy at patuloy siyang nagsalita ng Ingles kay Bora. Kahit may kasamang panlalait ang mga salita, labis itong ikinagalit ni Bora, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, palihim na pumasok si Yugu at nagpakita, at matatas siyang nagsalita ng Ingles, tinukso ang pagbigkas ng playboy na napakapangit. Anong ipinagyayabang mo dito? Bago pa man makareact ang grupong ito, hinila na ni Yugu si Bora palayo. Ayaw pa ring umuwi ni Bora pagkatapos niyang makasakay sa sasakyan, ngunit naisip ni Yugu na hindi siya mapagkakatiwalaan at gustong puntahan ang kanyang tatay Kim para kausapin. Habang nahihirapan ang dalawa, nakasalubong nila ang mga pulis na nagsasagawa ng inspeksyon at sinabi pa na ang sasakyan ay ninakaw at kailangan nilang bumalik sa istasyon ng pulisya upang tumulong sa investigasyon. Sa istasyon ng pulisya, si Bora ay makakatawag lamang sa kanyang tatay Kim at gusto niyang bawiin ng kanyang tatay Kim ang kaso. Ngunit hindi pumayag ang kanyang tatay Kim at sinabi sa kanya na humanap ng sarili niyang paraan. Hindi swerte si Yugu, makukulong lang siya, kasama ang matigas ang ulong dalaga. Kahit na medyo sinisi ni Yugu si Bora, nararamdaman niya ang kalungkutan at bighati sa puso ng babaeng ito. Samantala, sa ilalim ng pakiusap ng kasambahay, pinakawalan pa rin ng tatay Kim ni Bora ang kanyang mahal na anak na babae mula sa istasyon ng pulisya. Nang umalis ang dalawa sa istasyon ng pulisya, gustong ihatid ng mabait na si Yugu si Bora, ngunit ang matigas ang ulong si Bora ay tinukso si Yugu na nagsasabing, hindi ba't ilusyon lang ng palaka na gustong kumain ng swan?
Ngunit hindi inaasahan, tinanong siya ni Yugu, masaya ka ba sa pagpapanggap na matapang at pagpapanggap na walang pakialam? Hindi inaasahan ni Bora na ang taong 3 beses pa lang niyang nakita ay makakakita sa kanyang damdamin. Nang handa na si Yugu na umalis, tinawag ulit siya ni Bora at seryosong tinanong, saan ka man pumunta, isasama mo ba ako? Pagkatapos, pagod na nagmaneho si Yugu buong gabi para ihatid si Bora sa isang beach. Nang bumaba si Yugu sa sasakyan at nag-inat, nakita niyang malungkot na naglalakad si Bora patungo sa bangin, kaya nagmadali siyang sumunod, natatakot na magpakamatay ito. Nang makita niya ulit si Bora, saka pa lang siya kalmadong umupo. Lumalabas na inaalala ni Bora ang kanyang mga mahal sa buhay dito. Marami siyang malungkot na sinabi sa libingan. Nang malapit na silang umalis, binigyan siya ni Yugu ng isang sanga ng bellflower at sinabi sa kanya na ang kahulugan ng bulaklak na ito ay laging masaya dahil sa pagdating niya. Ang mga mahal sa buhay dito ay magiging masaya rin. Nang matanggap ni Bora ang sanga ng bellflower, hindi na niya mapigilan ang kalungkutan sa kanyang puso, at sa huli ay sumabog ito sa isang malakas na pag-iyak. Sa sandaling ito, habang naghihintay ng may pag-aalala si Tatay Kim, ang Tatay Kim ni Bora, sa kanyang anak na babae, nakita niyang may kasamang estranghero itong bumalik. Nang aalis na sana si Yugu, lumabas si Tatay Kim ng seryoso at inutusan ang mga security guard na dalhin ang dalawa sa loob. Sa isip ni Tatay Kim, ang lalaking nasa harapan niya ay gusto lang samantalahin ang kanyang anak na babae para umasenso. Gustong magpaliwanag ni Bora, ngunit hindi siya makatakas mula sa mga security guard at dinala siya palabas ng silid. Kinuha ni Tatay Kim ang isang halaga ng pera mula sa kanyang wallet at inihagi sa mesa. Sinabihan si Yugu na kunin ang pera at umalis. Ngunit walang ipinakita si Yugu. Inakala pa ni Tatay Kim na siya ay isang taong hindi marunong makontento at tumayo ulit para kumuha ng pera. Nagtanong si Yugu, palagi ka bang nabubuhay sa ganitong paraan? Ganoon din sa iyong anak, tama? Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong anak na babae ay pumunta sa libingan ng kanyang ina ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Dinadala ko lang ang iyong anak na babae sa libingan ng kanyang ina, wala akong anumang relasyon sa kanya. Bukod pa rito, krimen ba ang pag-alala ng mga anak sa kanilang ina? Pagkatapos magsalita, tahimik siyang umalis. Naramdaman ni Tatay Kim ang hindi maipaliwanag na pagkabahala, at pagkatapos ay tinanong niya si Bora kung bakit siya pumunta doon. Sinabi ni Bora, anong masama kung ang kapatid na babae ay pupunta sa libingan ng kanyang kapatid na lalaki? Masigla pa niyang sinabi na ang pagpanaw ng kanyang kapatid na lalaki ay kasalanan ng kanyang Tatay Kim. Itinaboy siya ni Tatay Kim mula sa bahay. Galit na umalis si Bora. Pagkatapos nito, inayos ni Tatay Kim na ipadala siya sa Amerika para mag-aral sa ibang bansa 1 linggo pagkaraan. Sa oras na ito, ang lalaking ito na parang buhay na patay ay nabubuhay sa malalim na pagsisisi. Dahil lang sa nanalo siya sa paligsahan sa matematika ng Olympic noong high school at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Jung Kyung, ay hindi nanalo, na naging dahilan upang hindi ito matanggap ng isang taong palaging malakas tulad ni Jung Kyung, kaya pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. At ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng walang hanggang sakit kay Yugu. Sa kabilang banda, si Bora, sa ilalim ng matinding panggigipit mula sa kanyang Tatay Kim, ay malapit nang ipadala sa Amerika para mag-aral. Siya ay karaniwang napakayabang. Ngayon, ayaw niyang iwan ang kasambahay. Pagkaalis ng kanyang anak, tulala si Tatay Kim na nakaupo roon. Sa sandaling iyon, tumawag si Bora. Akala ni Tatay Kim na gusto na naman siyang kausapin ng kanyang anak, at akmang ibaba na niya ang telepono, nang biglang marinig niya si Bora na nagtanong sa kanya ng isang kakaibang tanong, Tatay Kim, nakita mo na ba ang mga bulaklak ng liryo ng lambak? Tatay Kim, hindi mo siguro alam ang kahulugan ng bulaklak na iyon, di ba? Kailangan mong maging masaya, Tatay Kim. Kailangan mong maging masaya. Nang mag-react si Tatay Kim at gustong sabihin ang isang bagay, ibinaba na ni Bora ang telepono. Naantig ang kanyang malambot na puso sa isang salita ng kanyang anak. Kaya, sinabi niya sa kanyang sekretarya na kanselahin ang kanyang schedule. Nagpa siya na pumunta sa paliparan upang ihatid si Bora. Sa sandaling handa na siyang umalis, ang kanyang sekretarya ay nagmamadaling pumasok at pinigilan siya, nag-uulat na hindi nila makita si Bora. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin siya sa lahat ng dako, at tinanong pa si Yugu kung pumunta si Bora doon. Nagtanong si Yugu kung anong nangyari at inabisuhan na si Bora ay nawawala habang papunta sa paliparan. Pagkaalis ng driver, biglang naisip ni Yugu na maaaring pumunta si Bora sa isang lugar. Naalala ni Yugu sa taksi ang malungkot na hitsura ni Bora. Ang kanyang baliw na estado ng pagsigaw at kagustuhang magpakamatay ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, ang kanyang kalooban ay katulad ng nangyari nang mawala si Jung Kyung ilang taon na ang nakalipas. Sa oras na ito, naglagay si Bora ng isang sanga ng Lily of the Valley sa libingan ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa gilid ng bangin. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis na tumakbo si Yugu at niyakap siya mula sa likod. Sa ilalim ng pag-aliw ni Yugu, dahan-dahang bumalik ang katinuan ni Bora. Sa sandaling ito, dumating din si Tatay Kim. Nang makita ni Bora ang kanyang Tatay Kim, biglang bumalik ang kanyang sakit at nawalan siya ng malay. Inalalayan siya ng kanyang Tatay Kim papasok sa sasakyan. Nang aalis na sila, nakita niya si Yugu na nakatayo, hindi kalayuan, kaya lumapit siya at nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat.
Pagkagising ni Bora mula sa koma, nakita niyang natutulog ang kanyang Tatay Kim sa tabi niya, ngunit nang umupo siya ay nagising din si Tatay Kim. Mahigpit na niyakap ng dalawang mag-ama ang isa't isa, muling nagkasundo. Kinabukasan, dumating si Bora sa boxing cafe kung nasaan si Yugu, ngunit hinarang siya ni Sondri na matagal nang may gusto kay Yugu. Gayunpaman, walang pakialam si Bora at pumasok kasama ang kanyang driver na may dalang maraming regalo. Nang makita ito ni Yugu, sinabi niyang hindi na kailangan, ngunit sinabi ni Bora na ito ay pasasalamat niya sa pagliligtas niya sa kanyang buhay. Kung hindi raw sapat, patuloy pa siyang magpapadala. Matapos magsalita, umalis siya ng kalmado. Walang nagawa si Yugu kundi habulin siya at mariing tanggihan ang mga regalo. Ngunit sinabi ni Bora na ito lang ang paraan na alam niyang magbayad at sa ganoong paraan lang siya makakaramdam ng ginhawa sa kanyang puso. Pagkatapos, habang naghahanda siyang sumakay sa sasakyan, walang magawa si Yugu kundi magpasalamat. Gayunpaman, ang pagdating ni Bora ay nagdulot ng pagkabahala kay Sondri na lihim na umiibig kay Yugu. Matapos tanungin si Jong-sik tungkol kay Bora, agad siyang pumunta sa salon kung saan nagpapagupit si Bora at hinamon siya sa isang inuman. Kung sino man ang manalo, si Yugu ay mapupunta sa kanya. Nakita naman ni Bora na nakakatuwa ito. Hindi inaasahan na si Sondri ang naging katawa-tawa sa huli. Nang marinig ni Yugu ang balita at nagmadaling dumating, lasing na si Sondri. Nang makita niya si Yugu, agad siyang sumugod, ngunit hinarang siya ni Jong-sik at hinila palayo. Sa totoo lang, lasing na rin si Bora, pero nanatili siyang gising. Nang makita niya si Yugu, hindi na niya mapigilan ang kanyang pagkalasing. Walang magawa si Yugu kundi buhatin siya at ihatid pa uwi. Si Bora naman ay hindi pa kailanman naging masaya ng ganoon. Kinabukasan, naalala ni Bora ang nakakahiya na sitwasyon kagabi. Agad siyang nagtungo sa boxing cafe at hindi inaasahang nabuhusan ng maruming tubig ni Yugu. Halos mamatay sa galit si Bora. Walang magawa si Yugu kundi ibigay ang kanyang sariling damit para isuot ni Bora. Pagkatapos lang magpalit ng damit ni Bora, pumasok naman si Sondri. Nang makita niya si Bora na nakasuot ng damit ni Yugu, inakala niyang may nangyari sa pagitan nila, kaya galit niyang hinila ang buhok ni Bora palabas, at pagkatapos ay itinulak siya sa lupa at ipinahiya si Bora sa harap ng lahat. Sinasabing siya ay walang hiya. Ang mahalaga, sinabi ni Sondri na iyon ang sinabi ni Yugu. Si Bora, mula pagkabata hanggang ngayon, ay hindi pa kailanman nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan. Hindi niya pinansin si Yugu na kararating lang at lumabas ng nakayapa. Hinabo ni Yugu si Bora, galit na gustong magpaliwanag, ngunit sa sandaling ito, ayaw na talagang makinig ni Bora ng paliwanag. Ang nangyari ngayon ay nakasakit sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Walang magawa si Yugu kundi tingnan si Bora na matigas ang ulo na umalis. Pagka-uwi ni Bora, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Sa kabilang banda, sinabi din ni Yugu kay Sondri na hindi si Bora ang tipo ng tao na akala niya at hiniling niya kay Sondri na humingi ng tawad sa kanya. Kinabukasan, sa ilalim ng panggigipit mula sa kanyang Tatay Kim, kailangang makipagkita si Bora kay Jae Eun-ho, ang kanyang blind date. Bagaman dinala siya ni Jae Eun-ho sa aquarium, hindi ito nagustuhan ni Bora, ngunit naakit pa rin siya ng isang matabang seal. Sa sandaling ito, tinatawagan ni Yugu si Sondri, sinabi niyang handa na ang regalo para sa kaarawan. Masayang tumakbo si Sondri papasok sa kanyang kwarto, ngunit mali ang nakuha niyang regalo. Hindi niya alam na nasa loob ang damit na hinubad ni Bora noong araw na iyon. Isinuot ni Sondri ang damit na hindi akma sa kanya para makipagkita kay Bora. Una, gusto ni Sondri na ipakita ang regalong ibinigay ni Yugu. Pangalawa, gusto niyang humingi ng tawad sa nangyari kahapon. Ngunit hindi inaasahan na sa huli ay siya ang naging katawa-tawa. Nang malaman ni Sondri na ang damit na ito ay naiwan ni Bora noong araw na iyon, pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Hinubad niya ang damit sa harap ng lahat at ibinato kay Bora, at nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang ginawa kahapon. Humingi siya ng tawad kay Bora habang umiiyak at bumalik sa boxing cafe. Nang makita ng lahat si Sondri, lahat sila ay natigilan. Gusto ni Yugu na tanungin ang dahilan, ngunit sinabi ni Sondri ang lahat ng kanyang damdamin ng kahihiyan at ang kanyang pagmamahal para kay Yugu. Naramdaman din niya na siya ay isang pangit na pato at hindi niya maihahambing ang kanyang sarili sa mayaman at magandang si Bora. Kailangan ni Yugu na makipagkita kay Bora upang linawin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Hindi niya inaasahan na ang pagdalaw na ito ay magpapabago sa kanyang kapalaran. Aksidente niyang natumba ang chessboard ng isang mayaman. Ayos lang, nang tumawag siya, ginamit ni Yugu ang kanyang mabilis na paggunita upang ibalik ang mga piraso ng chess sa kanilang orihinal na posisyon. Nang bumalik si Tatay Kim, nagulat siya sa nakita niya. Kinabukasan, tinawag ulit ni Tatay Kim si Yugu. Matapos siya sa atin si Yugu, nalaman ni Tatay Kim na hindi pala ito marunong maglaro ng chess. Sinasadya niyang guluhin ang chessboard. Napakasama, napakahirap na makarating sa puntong ito. Ngunit si Yugu, gamit ang kanyang memorya na nakita lang niya minsan, ay binalik ang bawat galaw. Ito ay nagpaalab sa puso ni Tatay Kim. Hindi niya alam na ang ordinaryong lalaking ito sa harap niya ay dating gintong medalist sa International Mathematical Olympiad.
At ngayon, ang henyong ito, upang mabayaran ang utang ng kanyang nanay ni Hanteo, ong na 50 milyon, ay napilitang maging personal na driver ng kanyang anak na babae. Hindi lang inihahatid ni Yugo si Bora sa eskwela araw-araw, kundi kailangan din niyang maghintay ng maayos sa gate ng paaralan. Ngunit si Bora ay isang mahinang estudyante. Nang tinulungan siya ni Yugo na maghanap ng material, hindi sinasadyang natuklasan niya ang libro sa aritmetika na nabasa niya noon. Ito rin ang nagpaalala sa kanya ng kanyang namayapang matalik na kaibigan at ng mga nakaraang alaala na naging dahilan para makalimutan ni Yugo ang oras. Ang nakatutok na hitsura ng lalaki ay talagang kaakit-akit. Hindi niya napansin si Bora na nakaupo sa tabi niya. Nang matapos si Yugo sa pagbabasa, lumipas na ang ilang oras. Si Bora ay nakaupo lang ng tahimik sa tabi niya. Ang kanyang pagiging mausisa ay nagpapahiwatig na gusto niyang malaman kung anong uri ng libro ang nagpakatutok kay Yugo. Sa kasamaang palad, lahat ito ay nasa Ingles. Naunawaan lang ni Bora ang ilang salita. Nang tulungan ni Yugo si Bora na ipasa ang kanyang sanaysay, natuklasan niya ang maraming pagkakamali. Naglaan siya ng oras upang ayusin ang bawat sanaysay. At kinabukasan, ang takdang aralin ni Bora ay pinuri ng guro sa harap ng klase na hindi ka panipaniwala para kay Bora. Nang buksan niya ito, natuklasan niyang gawa ito ni Hanteo. Pagkatapos ng klase, inanyayahan siya ni Ji Yun Ho na kumain, ngunit tinanggihan siya ni Bora. Inakala ni Ji Yun Ho na nagpapakyut lang si Bora, kaya lumapit siya at muling inanyayahan, ngunit itinuring siya ni Hanteo na isang basag ulo. Nang magkatinginan sila, laking gulat nilang natuklasan na nagkita sila sa ospital kahapon. Sinuri ng doktor ang kaibigan ni Hanteo na may ruptured blood vessel, kaya nagkaroon ng nosebleed, ngunit batay sa kapal at kulay ng dugo sa ilong, pinulaan ni Hanteo nabali ang bungo. Ngunit pinanindigan pa rin ng doktor ang kanyang pananaw at tinanong siya pabalik kung sino ba talaga ang doktor. Ito ang umakit ng pansin ni Ji Yun Ho. Matapos makita ang CT scan na nagpapatunay na may bali at ang hindi sinasadyang pagkikita na ito, mausisang tinanong ni Ji Yun Ho kung anong medikal na paaralan ang tinapos ni Hanteo. Ngunit sadyang iniiwasan ni Hanteo ang paksa. Ito ang mas lalong nagpataka kay Kim Bora tungkol sa nakaraan ni Hanteo at gustong hanapin si Hanteo upang linawin, ngunit mumiti lamang siya ng bahagya. Nang araw na iyon, nagbabasa silang dalawa sa library, hindi sinasadyang natuklasan ni Hanteo ang kwento ng Key Snow Queen, isang fairy tale na nabasa niya maraming taon na ang nakakaraan. Ito ang nagpaalala muli kay Kim Bora sa taong nag-iwan sa kanya sa ulan noong taong iyon. Ang taong ito ay si Hanteo. Ngunit hindi na niya naaalala ang babae noon. Kinagabihan, umuwi si Kim Bora at natagpuan ang kanyang childhood drawing. Nagsasalita sa sarili, bakit hindi ko agad napansin? Ngunit kinabukasan, sa klase, tinawag siya ng propesor sa unahan upang ipaliwanag ang kanyang sanaysay. Agad na natigilan si Kim Bora. Sa totoo lang, handa na si Hanteo para sa kanya. Nang palihim siyang pumasok sa klase, gusto niyang ibigay kay Kim Bora ang sanaysay na sinulat niya kagabi, ngunit hindi niya inaasahan na aaminin ni Kim Bora na nagnakaw siya ng ideya. Sa kabutihang palad, nakita ng propesor na cute siya, kaya pinakanta na lang siya. Sa gitna ng hirap ni Kim Bora, handa si Hanteo nagawin ang parusa para sa kanya, ngunit ang boses niya ay wala sa tono. Gayunpaman, si Hanteo pa rin ang tumulong sa kanya para makaalis sa gulo. Agad humingi ng gantimpala si Hanteo na tawagin siyang Kuya, na ikinahiya ni Kim Bora. Sinabi ni Hanteo na nagbibiro lang siya, Kuya. Talaga bang iniisip mong tatawagin kitang ganoon? Ang tanga mo naman. Huminto ka riyan. Kung tatakbo ka pa, hindi kita palalampasin. Marahil dahil sa matinding pagod, muling nawala ng malay si Kim Bora sa lupa. Pagdating sa ospital, nalaman ni Ji Yun Ho na si Kim Bora ay may malubhang myasthenia gravis at maaaring mawalan ng malay anumang oras. Sa mga sumunod na araw, palaging pinapaalalahanan ni Hanteo si Kim Bora na uminom ng gamot sa tamang oras. Nang araw na iyon, inihatid nila si Tatay Kim sa business trip. Habang nakatingin sila sa malayo, sinabi ni Hanteo kay Kim Bora, ito ang pangalawang beses na nakapunta ako sa airport. Ang huli ay 8 taon na ang nakakaraan, kasama ang isang batang babae. Nilinaw ni Kim Bora kung paano niya nakita ang batang babae. Sinabi ni Hanteo na mayroon silang isang bagay na pareho silang maisakit na prinsesa. Pagkatapos ay sinabi niya na mula sa kanilang pagkikita 8 taon na ang nakakaraan. Hindi na sila nagkita muli, kaya hindi na niya nakita ang batang babae na iyon. Sa puntong ito, mausisang tinanong ni Kim Bora kung bakit hindi na sila nagkita muli, habang sa isip ni Hanteo puro masakit na alaala ng pagkawala ni Jungkyung ang nasa kanya. Dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan noong taong iyon, labis siyang nagdalamhati at nakalimutan niya ang kanyang pangako sa batang babae na iyon. Sa mukhang puno ng lungkot, sinabi na lang niya kay Kim Bora na nakalimutan niya ang dahilan. Ang sagot na ito ay nagpagalit kay Kim Bora, kaya umalis siya at tumakbo ng tuloy-tuloy papunta sa runway ng eroplano. Pinigilan muli si Hanteo ng gwardiya. Ano? Wala ka talagang naaalala? Paano mo ako magagawa ng ganito? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ako ang batang babae na iyon. Nagkasundo tayong magkikita ulit. Ako ang batang babae na iyon. Bobo ka ba? Paano mo ako hindi makikilala? Talaga?
Ano ba talaga ang sinasabi mo? Kaya ang paghabol na ito ay nagbigay ng ginhawa kay Kimbora. Kasabay nito, niyaya niya si Hanteo ong napumunta sa parke bukas, at binalaan siya na huwag nang sumira sa pangako sa pagkakataong ito. Ang pagpapahayag ni Kimbora ay nagpalito kay Hanteo ong, habang si Kimbora ay matagal nang nakapagpasya. Sasabihin niya kay Hanteo ong bukas sa amusement park na siya ang bata noon. Kung walang sorpresang mangyayari ang sorpresang iyon. Kinagabihan, hinanap ni Jae Eun-ho si Hanteo ong at sinabi sa kanya ang kanyang pagmamahal kay Kimbora. Gusto rin ni Jae Eun-ho na tulungan siya ni Hanteo ong na makuha ang pagmamahal ni Kimbora. Kinabukasan, sabik na sabik si Kimbora na pumunta sa amusement park, ngunit nagsimulang umulan ng kaunti, tulad ng 8 taon na ang nakakaraan. Nang mapansin niyang may nagtatakip sa kanya ng payong, nakita niyang hindi ito ang taong inaasahan niya. Madaling araw, nang bumalik si Hanteo ong sa boxing gifit, nakita niya si Kimbora na lasing na naghihintay sa kanya. Kalmadong sinabi ni Kimbora kay Hanteo ong na ang pinakakinamumuhian niya sa buhay na ito ay ang paulit-ulit niyang pagkakamali, 2 beses. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang naghihintay si Jae Eun-ho sa kanya. Sinabi rin niya kay Kimbora na talagang malungkot ang maghintay sa isang tao. Pareho ang nararamdaman ni Kimbora at tinanggap ang pagtatapat ni Jae Eun-ho. Sa puntong ito, paulit-ulit na inalala ni Hanteo ong ang sinabi ni Kimbora, ang taong nagkakamali ng 2 beses. Sa wakas, naalaala rin ni Hanteo ong ang nakaraan, parehong senaryo, parehong ugali, ang pangalan ko ay Kimbora. Sayang lang at namiss pa rin niya nang tumakbo si Hanteo ong sa bahay ni Kimbora. Dinala na ni Kimbora si Jae Eun-ho sa bahay upang makilala ang kanyang tatay. Nadismaya si Hanteo ong at nagpanggap na walang nangyari at binati pa si Kimbora at Jae Eun-ho. Hindi mo kailangan akong batiin, humingi ng tawad si Hanteo ong kay Kimbora. Nagtaka si Kimbora kung bakit niya sinabi iyon, hindi mo natupad ang pangako mo ng 2 beses. Sa puntong ito, napagtanto ni Kimbora na sa wakas ay nakilala na siya ng kanyang kuya noon. Iniliwanag ni Hanteo ong na masyadong nagbago ang mga babae habang lumalaki sila at lalo silang gumaganda, ngunit hindi iyon ang sagot na gusto ni Kimbora. At ang buhay ay kailangan pa ring magpatuloy. Nakita ni Tatay Kim na si Hanteo ong ay isang talento at naisip niyang walang kinabukasan kung magiging boksinggero siya, kaya gusto niyang bigyan siya ng scholarship para mag-aral sa universidad, ngunit tumanggi si Hanteo ong. Ito ay dahil noong taong iyon, pagkatapos manalo ng gintong medalya sa Math Olympics at makakuha ng malaking scholarship at sponsorship, inakala ng kanyang nanay ni Hanteo ong na magkakaroon si Hanteo ong ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi nila inaasahan ang insidente ni Jung Kyung na nagdulot kay Hanteo ong na walang pag-aatubiling talikuran ang kanyang pag-aaral at makipagtalo sa kanyang nanay ni Hanteo ong. Mula noon, nagkaroon ng malaking lamat sa pagitan ng mag-ina, kahit na gusto ni Hanteo ong na kumain ng hapunan. Kumain ng lutong bahay ng nanay ni Hanteo ong ay isang luho din alam ng nanay ni Hanteo ong nasa loob ng 8 taon, nabuhay si Hanteo ong sa katauhan ng kanyang kaibigan. Bawat ina ay nasasaktan para sa kanilang mga anak. Nang makita niyang nabubuhay pa rin si Hanteo ong sa nakaraan, sinubukan niya siyang kumbinsihin. Boxing man o pagmamaneho, huwag mong talikuran ang mga bagay na pinakagusto mo. Ngunit si Hanteo ong ay nanatiling parang isang walang kaluluwang tao, hanggang sa araw na iyon nang pumunta siya sa paaralan kasama si Kimbora. Nakilala niya ang taong magpapabago sa kanyang kapalaran sa buong buhay niya, ang matandang propesor na mahilig sa basketball, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na makipaglaro sa kanya. Hinila niya silang dalawa upang maglaro ng basketball. Una, pinapunta niya si Kimbora na nakasapatos na may mataas na takong upang magpakita ng matamis na ngiti at kumindat. Nagulat ang kalaban sa pagtingin kay Kimbora, habang bumagsak ang mga patak ng tubig sa mukha niya, sinabi ni Hanteo ong, hindi ka maaaring ngumiti sa mga tao ng ganyan. Ganoon talaga ang plano ng isang babae, kahit si Hanteo ong ay nahulog sa bitat. Lumahok si Kimbora sa charity event na inorganisa ng kanyang tatay Kim. Bagamat inorganisa ito ng kanyang tatay Kim, hindi siya dumalo. Lumalabas na ito ay isang lugar para sa mga pasyenteng may myasthenia gravis, na nagbibigay ng lugar para makabawi ng lakas at pag-iisip. Alam na alam ito ni Kimbora, ito ay ayos ng kanyang tatay Kim. Siyempre, hindi kayang alagaan ng tatay Kim ang kanyang anak habang buhay, kaya natatakot siya na pagkatapos niyang mawala, walang mag-aalaga kay Kimbora. Kaya, partikular siyang pumili ng ganitong lugar upang makapagpahinga ng maayos ang kanyang anak. Ngunit natatakot si Kimbora na baka mauna pa siya sa tatay Kim. Hindi matanggap ni Hanteo ang ganoong mga salita, bakit mo palaging iniisip ang mga ganoong bagay? Sino ang nagsabing mamamatay ka? Hindi ka ganyan nung bata ka, kailangan mo pang lumipad mag-isa papuntang Finland. Hanteo, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Kaya huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ano ang ibig sabihin ng henyo? Kahit 8 taon nang hindi nag-aaral, kaya pa rin niyang lutasin ang mga problema sa matematika na hindi malulutas ng ordinaryong tao, ngunit gumagamit lang siya ng lumang formula. Bukod pa rito, nilait pa siya ng matandang propesor at ibinigay sa kanya ang isang libro na may gintong takip. Sinabihan si Hanteo ong nabasahin ito sa loob ng 1 linggo, ngunit wala siyang oras para basahin. Nahihirapan si Hanteo ong nasundan si Kimbora habang nagbabasa ng libro araw-araw. Pagtingin sa panahon ngayon, napabulong si Hanteo ong naulan ng nyebe ngayong gabi.
Ngunit nang tumingin si Kimbora sa araw, natawa siya at sinabing imposible. Ngunit may isang intern na dumating sa ospital. Hindi inaasahang si Hiji pala ito, ang dating kaklase ni Han Tae-oo. Habang nakikipag-usap kay Jae Eun-ho, nabanggit niya ang kanyang henyong kaklase sa high school. Mausisang nagtanong si Jae Eun-ho kung si Jungkyung ba iyon. Sinabi ni Hiji na hindi, kundi isang taong nagngangalang Han Tae-oo, at hindi niya inaasahan kahit sa panaginip na ang henyong lalaki noon ay tumutulong kay Kimbora na kopyahin ang kanyang takdang aralin. Iba nga pala ang isang tunay na dalaga, pumupunta sa library para matulog ng mahimbing, ngunit hindi naghihiwalay sa isa't isa araw-araw. Naantig si Han Tae-oo sa kanya. Habang nakatingin sa profile ni Kimbora, hindi niya mapigilang kurutin ito. Paglabas ng silid-aklatan, tiningnan lamang ni Han Tae-oo si Jae Eun-ho na ihatid si Kimbora pauwi. Sa sandaling iyon, nagsimulang umulan ng nyebe, ngunit si Kimbora ay nasa tabi ni Jae Eun-ho. Kinabukasan, hinanap ni Han Tae-oo ang matandang propesor. Ang ikinagulat ng matandang propesor ay nabasa niya ang buong libro sa loob lamang ng isang gabi. Bukod pa rito, mayroon si Han Tae-oo ng sarili niyang paraan ng paglutas ng problema at ang kanyang paraan ng pag-iisip ay napakamalikhain. Dahil dito, napaisip ang matandang propesor. Mayroon ka bang malalim na galit sa mas mataas na edukasyon ng ating bansa? Bakit hindi ka pumasok sa universidad? Nang mga sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sundri na nag-imbita sa kanya at kay Kimbora sa boxing gift para gumawa ng kimchi. Pero paano naman kaya ang dalagang ito na makagawa ng kimchi sa sarili niyang mga kamay? Mas sanay siyang mag-utos sa iba. Ang mga tiyuhin sa boxing gift ay napakainit at mapagpatuloy na nagparamdam kay Kimbora ng init. Umaasa si Kimbora na makakapunta siya doon ng madalas sa hinaharap na labis na ikinatuwa ni Han Tae-oo. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang bumagsak ang maliliit na snowflake mula sa langit. Tuwang-tuwang sinabi ni Kimbora, ito ang unang pag-ulan ng nyebe ngayong taon. Ngunit sinabi sa kanya ni Han Tae-oo na umulan na kagabi. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa pagnanais ni Kimbora at hindi napigilan ni Han Tae-oo na halikan siya. Nagulat si Kimbora. Naglakad-lakad siya sa kanyang silid habang si Han Tae-oo naman ay sumusuntok ng punching bag sa boxing gift. Kinabukasan, humingi ng tawad si Han Tae-oo sa kanyang pagmamadali sa ospital, ngunit hindi siya pinatawad ni Kimbora. Sinabi pa niya na masyado siyang pabago-bago. Nang umalis si Kimbora, iniwan niya si Han Tae-oo na may malalim na pagsisisi. Sakto namang dumaan si Hiji. Agad niyang nakilala ang kanyang dating kaklase. Han Tae-oo, matagal na tayong hindi nagkita. Naupo ang dalawang magkaibigan sa lobby ng ospital at nagkwentuhan. Alam na alam ni Hiji na si Jungkyung ang pinakamalaking sakit sa puso ni Han Tae-oo. Bago umalis si Han Tae-oo, tumakbo si Hiji at sinabi sa kanya, hindi dahil sa'yo naglaho si Jungkyung. Hindi na kailangang malungkot ngayon. Siyempre, normal lang na makita sina Kimbora at Jae Eun-ho sa parehong ospital. Naging tsismosa rin si Hiji. Girlfriend mo ba siya? Ipinagmamalaki ni Jae Eun-ho na si Jungkyung ang kuya ng kanyang kasintahan. Nagulat si Hiji. Sa mga oras na iyon, si Han Tae-oo ay nasa music room kasama ang matandang propesor. Tinanong ng propesor si Han Tae-oo kung alam niya ang pamagat ng kanta. Malungkot na sinabi ni Han Tae-oo na ito ang paboritong kanta ng kanyang kaibigan, ang Tiga-Ulash Variations. Ngunit patuloy na lumilitaw ang mga alaala sa kanyang isipan, tulad ng isang piraso ng musika. Sa mga oras na ito, nagulat pa rin ang matandang propesor, bakit umalis si Han Tae-oo sa paaralan ng 8 taon. Ngunit wala na sa isip ni Han Tae-oo ang marinig ang sinasabi ng propesor. Hindi niya namalaya na tumulo na ang kanyang luha. Samantala, si Kimbora, dahil nawala ang kanyang unang halik kahapon, ay nasa galit pa rin. Nahaharap sa titig ng kawani, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa kawani. Muling naranasan ni Jae Eun-ho ang ugali ng dalaga. Habang naghahanda silang kumain ng hapunan, nakita ni Kimbora ang kanyang nanay ni Kimbora sa katabing mesa. Iniwan niya ang tatay Kim at muling nagpakasal sa iba maraming taon na ang nakakaraan. Ang ganoong eksena ay nagpatayo kay Kimbora at aalis na sana, ngunit pinigilan pa rin siya ng kanyang nanay ni Kimbora. Si Kimbora, puno ng kalungkutan, ang bawat salita ay puno ng puot sa kanyang nanay ni Kimbora. Huwag mong isipin na kung sasabihin mo iyan patatawarin kita. Sa burol ng aking kapatid, nalaman kong buhay pa ang nanay ni Kimbora. Nagdasal ako sa Diyos na huwag niyang kunin ang aking kapatid, kundi ang nanay ni Kimbora. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Jae Eun-ho, na nakatayo sa likuran, ngunit hinila niya si Kimbora at pinapagsori sa kanyang nanay ni Kimbora. Dahil dito, nainis si Kimbora. Tinanong niya si Jae Eun-ho kung gaano niya naiintindihan ang tungkol sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Jae Eun-ho na alam niya ang lahat tungkol dito. Ngunit kinagabihan, nawala si Kimbora. Nang malaman ni Han Tae-oo na umalis si Kimbora ng bahay, hinanap niya ito mula sa kalsada hanggang sa silid-aklatan, ngunit hindi niya siya nakita. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nais niyang sabihin kay Kimbora ay ang mga salita ng Reyna ng Niebe. Sinabi ng Reyna ng Niebe kay Kai, lahat ay galit sa akin. Walang gustong maging kaibigan ko.
Ang tanging mayroon ako ay ang malamig na likod at nakakapanindig balahibong hangin, ngunit bakit mo sinasabing gusto mo akong maging kaibigan? Hindi agad sumagot si Kai, o hindi talaga makasagot. Nang bumalik si Hanteong sa boxing gift, nakita niya si Kimbora na sugatan. Dahan-dahan niya itong niyakap na nagbigay sa kanya ng pinakamalaking ginhawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Kimbora kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya. Sinabi ni Kimbora na gusto niyang bisitahin ang kanyang kuya. Pagbalik niya sa sementeryo, nalaman ni Hanteong na ang lapida ay para sa kuya ni Kimbora, hindi sa kanyang nanay ni Kimbora. Sinabi ni Kimbora kay Hanteong, namatay ang kuya ko nang hindi nalalaman na buhay pa ang nanay ni Kimbora. Ito pala ang pinakamalaking kalungkutan niya, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya mapatawad ang kanyang nanay ni Kimbora. Pagkatapos nito, pumunta silang dalawa sa dalampasigan. Malaki ang ipinagbago ng pakiramdam ni Kimbora, at naalaala niya rin ang halik kahapon. Sinabi niya kay Hanteong, may nagsabi na pwedeng kamuhian ang dumi, pero hindi ang pag-ibig. At ikaw ay isang butil ng dumi. Ang pag-atake ng alon ay nagpabasa sa kanyang mga paa, na lalong nagtulak sa kanya sa yakap ng dumi. Bagaman basa ang sapatos ni Kimbora, hindi ito masyadong seryoso. Ang mga sapatos na gawa sa balat ni Hanteong ay medyo nakakawala ng balanse, ngunit hindi niya nakalimutan na sabihan si Hanteong na bilisan. Laging maikli ang masayang oras, hinintay rin ni Jae-Eun-ho si Kimbora sa boxing fight buong magdamag. Nang malaman niyang magkasama sina Kimbora at Hanteong, sumugod siya at malakas na sinuntok si Hanteong. Ito ay dahil kagabi, nakatanggap si Hanteong ng tawag mula kay Jae-Eun-ho, ngunit pinatayan niya ito. Nang makita ni Jae-Eun-ho si Kimbora sa ospital, direkta niyang tinanong kung bakit si Hanteong ang kasama ni Kimbora at hindi siya. Mahinang sinabi ni Kimbora na mas komportable siyang kasama si Hanteong. Dahil sa sagot niya, tinalikuran siya ni Jae-Eun-ho at umalis. Kinagabihan, sinabi ni Hanteong kay Jong-sik na bata pa lang siya, ay wala na siyang gaanong pagnanasa, ngunit ngayon ay mayroon siyang isang iniisipang makasama si Kimbora. Sino ang mag-aakala na ng araw na iyon, hahanapin ng nanay ni Kimbora si Tatay Kim? Sinabi niyang mula ngayon ay madalas na niyang makikita si Kimbora at hiniling niya kay Tatay Kim na huwag nang pigilan. Ito ay dahil ayaw niyang matulad si Kimbora kay Jung-kyung. Ang mga salitang ito ay nakaantig sa puso ni Tatay Kim. Sa loob ng maraming taon, hindi binanggit ni Tatay Kim ang pagkamatay ng kanyang anak dahil iyon ang pinakamalaking sakit sa kanyang puso. Sa daan, inutusan ni Tatay Kim si Hanteong na bumalik sa dati niyang tirahan. Simula nang pumanaw si Jung-kyung, hindi na rin bumalik si Tatay Kim doon. Pinabalik niya muna si Hanteong. Nang makapasok si Tatay Kim sa bahay, pinabaga ng mga alaala ang kanyang mga hakbang. Pagkalipas ng 8 taon, pumasok muli si Tatay Kim sa silid ng kanyang anak. Walang nagbago sa silid, ngunit wala na ang may-ari nito. Kinabukasan, binigyan ni Diego si Chobora ng regalo. Ang regalong ito ay dapat na ibinigay 8 taon na ang nakakaraan nang magkita sila sa amusement park, ngunit hindi niya inaasahang maibibigay ito ngayon. Binuksan ni Bora ang regalo at nakita na ito ay isang kopya ng The Snow Queen. Sa loob ay may sulat, Laura, kahit sinabi mong hindi ka nagbabasa ng mga nakakainip na fairy tale, lagi kong naramdaman na dapat kong ibigay sa iyo ang aklat na ito. Tulad ni Laura na pinatunaw ang malamig na puso ni Kai, pakawalan mo rin ang maliit na buhol sa puso ni Zeonho dahil ang iyong Kai ay si Zeonho. Bukod dito, ang regalong ito ay hindi mula kay Handugu, kundi mula sa kapatid na aksidente mong nakilala nang tumakas ka mula sa bahay 8 taon na ang nakakaraan. Ibinigay sa cute na batang babae. Sa kabilang banda, nagkita sina Diogu at Harry sa ospital. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Harry kay Diogu na may nakababatang kapatid si Jangyu at nakita na rin niya ito. Medyo nagulat si Diogu, ngunit sinabi niyang naisip na rin niya ito dahil dati nang sinabi ni Jungkook na ipapakilala niya ang kanyang kasintahan sa kanya. Isang lalaking prangkatulad niya, paano siya makakakilala ng ibang babae? Naisip niya noon kung kapatid ba ito ng lalaki. Tinanong ni Harry si Diogu kung kilala niya ang kasintahan ni Jaeonho. Kilala ko siya. Siya ang nakababatang kapatid ni Jangyu. Hindi matanggap ni Diogu ang balitang iyon. Pagkatapos nito, pumunta si Diogu sa rural na villa ni Matandang Kim. Habang inaayos ni Matandang Kim ang kanyang mga damit, hindi niya nakalimutang ipakilala ang kanyang anak kay Diogu. Hindi mo siguro alam, ito ang anak ko. Nauna na siya 8 taon na ang nakakaraan. Hindi pa nga nagtatagal, hindi pa rin ako naglakas loob na tingnan ang kanyang litrato. Dahil kapag tiningnan ko ang litrato, pakiramdam ko ay buhay pa siya. Noong buhay pa siya, hindi ko rin alam kung ano ang gusto niya. Palagi ko lang siyang sinasabihan na mag-aral ng mabuti. Ang alam ko lang, gusto niya ng boxing. Kahit na isang proposal, may bahagi rin itong pagmamadali. Hindi handa si Sora at hindi rin niya matanggap ang ganoong pagmamadali mula sa isang lalaki. Nagpaalam lang siya at tumalikod. Sa daan pa uwi, naintindihan na ni Dugu. Ito marahil ang huling pagkakataon na magmamaneho para kay Matandang Kim. Habang tinitingnan niya ang papalayo na figura ni Matandang Kim, tanging pagsisisi at paninisi sa sarili ang nasa kanyang puso.
Ang tanging magagawa niya ay tumayo sa tapat ng bahay ni Bora, naghihintay na bumalik ito. Ang unang luha ay dahil sa pangulila sa kaibigan, ipapakilala kita sa girlfriend ko, o kailang ba? Mabait na bata siya. Ang pangalawang luha, marahil, ay ang walang hanggang pamamaalam kay Bora. Nang makita ni Bora si Diugo na puno ng luha ang mga mata, puno ng pagkalito ang kanyang puso. Bora, anong nangyayari sa'yo? Pwede mo ba akong yakapin sandali? Tumakbo si Diugo ng dire-diretso, at sa kanyang likuran ay ang walang tigil na pagpula na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ngunit ngayon, may dagdag pa itong pakiramdam ng pagkakasala kay Bora. Ang pagtulog ay naging isang luho para kay Diugo. 3 beses siyang dumaan sa lugar na ito, ngunit hindi niya alam na dito nakalibing ang pinakamatalik niyang kaibigan sa buhay na ito. Patuloy lang siyang humingi ng paumanhin, inilalabas ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng maraming taon. Pagod na siya sa pisikal at mental. Matapos makita ang boxing gife, hindi na siya makahakbang pa. Hindi mahanap ni Bora si Dugu kaya pumunta siya sa boxing gife, ngunit nakita niya si Dugu na nawalan ng malay. Labis itong ikinabahala ni Bora. Wala siyang ibang magawa kundi tawagan si Zionho para alagaan si Dugu. Nang makita ni Zionho ang hitsura ni Bora, naintindihan din niya ang kanyang halaga sa puso ni Bora. Pagkatapos ay ipinagpatuloy pa rin niya ang paggamot kay Digu. Nagising si Digu at sinabi kay Bora, mayroon akong isang napakalapit na kaibigan, ngunit namatay siya dahil sa akin, ngunit hindi ko man lang nadaluhan ang kanyang libing. Higit pa rito, lagi akong umiiwas. Ayaw ko lang tanggapin ang katotohanan na wala na siya. Ayaw ko ring marinig ang sinasabi ng iba na ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngunit kahapon, nalaman ko kung saan siya nakahimlay. Tinanong ni Bora si Diugo kung anong klaseng tao ang kaibigan niya. Sinabi ni Diugo sa kanya na isa itong hangal at hindi alam kung paano pahalagahan ang sarili. Isang taong may labis na mahinang kalooban, tulad ng iyong kuya. Ganoon din ang kuya mo. Mas lalong nasaktan si Diego pagkatapos marinig ito. Gumamit siya ng 8 taon upang subukang kumawala sa anino ni Jungkook, ngunit pinaglaruan siya ng tadhana na nagpabalik sa kanya sa kapatid ni Jungkook. Nang maghiwalay sila, gusto ni Diego na dalhin si Bora sa isang lugar rito ang maliit na kainan ng kanyang ina. Tiningnan ng ina si Bora habang kumakain at hindi inalis ang tingin sa kanya ni isang segundo. Tunay na tulad ng sinabi ni Diugo, napakagandang babae niya. Binati ni Bora ang kanyang ina, sinabi ni Digo na lumabas muna siya sandali. Nang makita siya ng ina niya, agad niyang nakilala na ito ang babaeng mahal ni Digo. Ngunit sinabi ni Digo sa kanya na ito ang huling pagkakataon na magkikita sila dahil siya ang kapatid ni Jangyu. Upang hindi saktan ang mga sugat sa puso ni Bora at Matandang Kim, nagpasya siyang itago ang kanyang pag-ibig sa kanyang puso. Pagkatapos, nilapitan niya si Matandang Kim, sinabi na gusto niyang ipagpaliban ang trabaho para mag-aral. Lubos na sinuportahan ni Matandang Kim si Dugu sa pag-aaral kaysa sa boxing, at lubos din siyang umaasa sa kanyang kinabukasan. Bago magbitiw, umasa siyang tutulungan siya ni Diugo na kunin ang isang larawan mula sa villa sa probinsya. Matapos makuha ni Diugo ang larawan, hindi sinasadyang napasok niya ang silid ni Jungkook. Tiningnan niya ang mga pamilyar na bagay, nakinig sa paboritong musika ni Jungkook. Pakiramdam niya ay nasa harap niya lang si Jungkook. Nang dalhin niya ang larawan sa opisina ni Matandang Kim, nagsimulang makipag-usap si Matandang Kim sa kanya tungkol sa pamilya, at nang banggitin si Jongki, sinisisi niya ang sarili na siya mismo ang dahilan ng pagkamatay ni Jongki. Kahit na sinabi ng lahat na ito ay kasalanan ng kaibigan ng bata. Pero alam ni Matandang Kim na hindi kasalanan ng kaibigan na iyon. Nagulat si Dugu pagkatapos marinig ito. Tinanong si Matandang Kim kung gusto niyang makilala ang kaibigan ni Jangyu. Ngunit sumagot si Matandang Kim na ayaw niya, nang walang pag-aalinlangan. Paminsan-minsan lang siyang nagtataka kung ang taong iyon ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Kaya, mas mabuti para sa lahat na hindi magkita. Sa daan pa uwi, habang hinahatid ni Dugu si Matandang Kim, nagpatugtog siya ng kanta. Nang marinig ni Matandang Kim, naramdaman niya ang A0. Sinabi ni Dugu na ito ang pinakapaboritong kanta ng kanyang kaibigan. Iniwan niya ito sa kotse ni Matandang Kim para pakinggan niya sa hinaharap. Nagpasalamat si Matandang Kim sa kanyang regalo. Sa oras na ito, si Dugu, habang nakikinig sa pamilyar na musika, ay matagal nang lumuluha. Kinabukasan, pumunta si Dugu kay Hiji at humingi ng tulong na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Huwag sabihin kina Bora at Zionho na ang tunay niyang pangalan ay Hanteo. Tinanong ni Hiji kung gusto niya si Bora. Sumagot si Dugu na dahil gusto niya, ayaw niyang saktan ang masakit na sugat nito. Ngunit nag-aalala si Hiji, paano kung gusto ni Bora si Dugu? Hindi, sagot ni Dugu. Hindi dapat ganoon. Nang malaman ni Bora na nag-resign si Dugu, agad niya itong pinuntahan at tinanong kung bakit siya nag-resign, at kung dahil ba iyon kay Jaeunho. Gayunpaman, naghiwalay na sila. Ngunit nagkunwari si Dugu na walang kinalaman dito, sinabi kay Bora na nag-resign na siya at sana ay huwag na siyang hanapin pa. Tapos, lumabas si Dugu. Sumigaw si Bora na huminto siya. Kalmadong tinanong ni Diugo kung ano ang gusto niya, ngunit hindi niya inaasahang ipagtatapat ni Bora ang kanyang nararamdaman sa kanya. Gusto kita, Handugu.
Sinabi naman ni Dugu kay Bora na huwag magbiro at gusto niyang umalis agad si Bora, ngunit niyakap siya ni Bora mula sa likuran. Dahil dito, kinilig si Dugu. Alam niyang totoo ang pagmamahal ni Bora sa kanya, ngunit nang isipin niya na kapatid siya ni Jungkook, ang sakit sa kanyang puso ay nagpapahirap sa kanya na harapin ito. Sa sandaling iyon, pumasok sina Sunri at Jongshik, nagulat sa kanilang nakita. Si Bora naman ay walang sinabi at umalis. Ngunit hindi napigilan ni Diugu ang sarili na humabol, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Binigyang diin ni Bora na totoo ang kanyang pagmamahal kay Diugu. Sa sandaling ito, tahimik lang na tiningnan ni Diugu si Bora habang papalayo ito. Kinabukasan, inimbitahan ni Diugu si Bora para magkita, na nagsasabing na pagkamalan lang niya ang nararamdaman ng kanyang kapatid para sa kanya bilang isang uri ng ilusyon. Sinabi niya na ipapalagay niyang hindi niya narinig ang sinabi nito kahapon. Matapos sabihin iyon, handa na siyang umalis nang ipaliwanag ni Bora na araw-araw ay si Diugu lang ang iniisip niya. Gusto kita, gusto lang talaga kita. Ngunit nanatili si Dugu sa kanyang desisyon na tanggihan siya, at sinabihan pa si Bora na huwag siyang hanapin sa Gifi. Ayaw kong magkamali ang mga kaibigan ko, sabi niya. Walang nakakaalam ng sakit sa kanyang puso. Tahimik lang niya itong tinitiis. Nang makarating si Dugu sa maliit na tindahan ng kanyang ina na puno ng pagkabigo, tinungo ni Dugu ang maliit na tindahan ng kanyang ina at napansin agad ng ina ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Sinabi ni Dugu sa kanyang ina na gusto siya ni Bora. Pinayuhan naman siya ng ina na sabihin ang lahat. Kung malaman ni Bora ang tungkol kay Jangyo at gusto ka pa rin, magkakasama kayo. Kung hindi mo sasabihin ng malinaw, magdudulot ito ng malaking sakit kay Bora sa hinaharap. Hindi makontak ni Bora si Dugu kaya pumunta siya sa boxing Giface para magtanong kay Sunri, ngunit nalaman niyang nagbiyahe si Dugu. Pagkatapos, pinagtatawanan at hinamak pa siya ni Sunri sa kanyang matalim na dila, ngunit hindi nagalit si Bora. Sa halip, sinabihan niya lang si Sunri na iparating kay Dugu na gusto niyang sagutin ito ang kanyang tawag. Matapos umalis si Bora, medyo nahiya si Sunri, naramdaman niyang medyo lumabis ang kanyang nasabi. Ang paglalakbay ni Dugu ay patungo sa libingan ni Jungkook. Hawak ang alak, nagtuos si Dugu kay Jungkook, ikinuwento ang pagmamahal niya kay Bora na itinago niya sa kanyang puso. Sinabi niya kay Jungkook ang bawat detalye. Labis na malungkot si Dugu at tanging sarili niya lang ang makakapagpagaling sa kanyang sugat. Ang pagkikita nila ni Bora ay tadhana para sa kanilang dalawa, ngunit ito rin ay trahedya para sa kanya. Hindi sumuko si Bora at pumunta sa tindahan ng ina ni Diugu, sinabing gusto niyang kumain. Nang matapos ng ina ni Diugu ang pagkain para sa kanya, diretsong sinabi ni Bora na gusto niya si Diugu. Hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kakagusto. Gusto niyang bumalik si Diugu sa tabi niya. Umupo ang ina ni Diugu at diretsong sinabi na hindi siya tutulungan. Tinanong pa niya si Bora, na isang mayaman na dalaga, umibig ulit sa isang driver na hindi pa nakatapos ng high school, apo. Sa tingin niyo ba posible? Alam ba ito ng mga magulang niyo? Kung alam na nila, papayag ba sila? At sa sandaling ito, pagdating ni Diugu ay nakita niya ang eksenang ito. Lihim siyang sumilip sa loob ng bahay. Sa huli, sinabi ng nanay ni Hanteo na ayaw niyang masangkot si Diugu sa laro ng pag-ibig ng mayamang dalagita. Hindi umimik si Kim Bora matapos itong marinig. Pagkatapos magalang na nagpaalam sa nanay ni Hanteo, malungkot siyang umalis. Nakaupo ang nanay ni Hanteo at pinanood ang pag-alis ni Kim Bora, labis siyang nabalisa. Nang makita niyang bumalik si Diugu, sinabi niya rito na para burahin ang pag-iisip ni Kim Bora, gumamit siya ng masasakit na salita. Samantala, tiningnan ni Diugu ang umaalis na figura ni Kim Bora at naramdaman niya ang labis na sakit sa kanyang puso. Sinundan niya ito. Kinabukasan, nilapitan ni Diugu ang matandang propesor, sinabing gusto niyang tapusin ang kanyang naudlot na pag-aaral. Lubos na tinanggap ng propesor ang kanyang pagbabalik. Para na rin sa kanyang sariling boxing career, sumali si Diugu sa isang boxing tournament para sa mga baguhan. Sa ring, ginawa niyang lakas ang kalungkutan sa kanyang puso, at madali siyang nakapasok sa semifinals matapos makalampas sa ilang rounds. Sa kabilang banda, hindi pa rin makalimot si Bora, kaya bumalik siya sa boxing gife. Bago pa siya makapagsalita, sinimulan na siyang punahin ni Nugu ng walang dahilan, bakit mo ako laging ginugulo? Wala ka bang paggalang sa sarili? Sinabi ni Bora na isinantabi na niya ang kanyang paggalang sa sarili, pumunta siya doon ngayon para lang magtanong. Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin? Kahit saglit lang. Mariing tinanggi ni Nero, sinabing hindi niya siya kailanman nagustuhan, kahit saglit lang. Masakit na tinanong ni Bora, bakit mo ako pinakitaan ng ganoong kabutihan? Dinala mo pa ako sa kapatid mo at binigyan mo pa ako ng aklat ng kwento. Nag-isip si Yugo at malamig na sumagot dahil kaawa-awa ka. Wala kang kaibigan at mahina ang katawan mo. Lahat ng ito ay nakakaawa, kaya naman naging mabuti ako sa iyo. Nagpatuloy si Bora sa pagtatanong, bakit mo ako hinalikan noon? Pinigilan ni Yugo ang sakit sa kanyang puso. Sinabi niyang kahit hindi gusto, pwede pa ring humalik. Tapos, tinanong niya si Bora, gusto mo bang halikan kita ulit ngayon? Hindi inaasahan ni Bora na ang lahat ng magagandang bagay dati ay pawang kasinungalingan lang. Sa sakit, wala nang nagawa si Bora kundi umalis. Kinabukasan, hindi nakapag-concentrate si Diugu sa semifinals.
Ibubuhos niya ang lahat ng puot sa sarili sa kalaban, umaatake ng walang pakialam. Hindi makalaban ang kalaban. Nang makita niya si Bora, bigla siyang natigilan. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataon para umatake. Labis na nakonsensya si Diugu kay Bora sa kanyang puso. Hindi niya piniling lumaban, hinayaan niya lang ang kalaban na atakihin siya hanggang sa dumugo siya. Nakita ni Diugu si Bora mula sa ring, at sa kanyang puso ay naisip niya na huwag sanang umiyak si Bora. Pagkatapos ng laban, sabik na hinanap ni Nugu si Bora. Nang makita niyang tahimik na nakaupo si Bora at umiiyak, tumayo lang siya at tumingin mula sa malayo, hindi naglakas loob na lapitan si Bora para kausapin. Kinagabihan, pumunta siya sa tapat ng bahay ni Bora, tumingin sa kanyang kwarto, at sinabi sa isip niya, patawad, patawad, Bora. Dahil sa pagkabigla mula kay Diugu, muling nagkasakit si Bora. Isang batang babae ang pumunta sa boxing gifes para hanapin si Diugu, umaasa na bibisitahin niya si Bora para gumanda ang kalagayan nito. Ngunit gaano man kalakas ang paghimok ng batang babae, matigas na sinabi ni Diugu na hindi siya pupunta. Galit na umalis ang batang babae, ngunit nang siya ay nag-iisa, ay kailangan niyang pigilan ang sarili na maging nasa tabi ni Bora. Ang pakiramdam na iyon ay hindi kayang tiisin ng sinuman. Matapos lumabas ni Bora sa ospital, tiningnan niya ang larawan ni Dugu na pinangalagaan niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, inayos niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya, pinakiusapan ang batang babae sa bahay na tulungan siyang itapon ang mga ito. Pagkatapos, nag-iisa siyang naglakad sa kalye, umaasa sa isang hindi inaasahang pagkikita kay Dugu. Nang aksidenteng makita ni Bora ang bus number 750, tumakbo siya sa hintuan ng bus. Ang dalaga na kailanman ay hindi pa sumasakay sa bus ay umupo sa posisyon na dati niyang inupuan, tumingin sa bakanting upuan sa tabi niya, at nagunita ang mga sandali kasama si Diugu. Napakaganda noon, maganda pa rin ba ngayon? Hindi sinasadyang binanggit ko ang tanawin sa gabi. Samantala, sa isa pang bus number 750, si Diugu ay nakatingin din sa bakanting upuan sa tabi niya. Minsan, ang tadhana ay kamangha-mangha at hindi maipaliwanag. Paminsan-minsan, pumupunta rin si Dugu sa tapat ng bahay ni Bora, tumitingin sa malayo at itinatago ang pag-ibig sa kanyang puso. Sinabi ng ama na aayusin niya ang driver para sa kanya sa lalong madaling panahon, ngunit tumanggi si Bora na nagsasabing mas madali siyang sumakay ng bus. Nagulat ang kanyang ama. Hiniling ni Bora na ihatid lamang siya sa paaralan ngayon at iyon ay sapat na. Sa daan, nalito si Bora sa kantang tumutugtog sa sasakyan. Sinabi ng kanyang ama na ito ang regalo ni Dugu sa kanya nang mag-resign siya. Si Bora, sinabi niyang ito ang paboritong kanta ng kanyang kapatid. Medyo nagulat ang kanyang ama, ngunit hindi na rin sila masyadong nag-isip pa. Sa kabilang dako, lubos na nasiyahan ang matandang propesor sa sanaysay ni Diugu at inihanda siyang magsalita sa isang seminar. Bago umuwi, binigyan pa niya ito ng tiket sa konsyerto bilang gantimpala. Ngunit nang dumating si Dugu sa konsyerto, nakita niya si Bora sa tabi niya. Ang dating mathematical genius na mas piniling maging kargador kaysa tanggapin ang pag-ibig ng mayamang dalaga, ay aksidenteng nagkita sa isang konsyerto. Si Bora, na dati ay mayabang, ay naging elegante at kalmado. Pinasalamatan pa niya si Dugu dahil sa kanya, kahit umiyak siya sa kalungkutan, dahil din kay Dugu kaya siyang umiti at naging masaya. Bawat salita ni Bora ay tila kutsilyong humihiwa sa puso ni Dugu. Tiningnan ni Dugu si Bora habang papalayo ito. Sa sandaling ito, gustong-gusto ni Dugu na sundan siya, sabihing, mahal kita, ngunit kinailangan niyang pigilan ang kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Bora sa ospital para magpa-check up at nakita niya si Jae Yun-ho. Habang nag-uusap silang dalawa, binanggit ni Siwon ang sinabi ni Hiji na si Hanteo ang matalik na kaibigan ng kapatid ni Bora. Nagdulot ito ng pagkausyoso kay Bora. Gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang kapatid noong nag-aaral pa siya sa pamamagitan ni Hanteo. Kaya naman, hinanap ni Zeonho si Hiji para hingin ang numero ni Hanteo. Ngunit nag-aatubili si Hiji na sabihing wala siyang numero ni Teong, pagkatapos ay dali-dali siyang umalis. Bumalik si Zeonho sa high school para tanungin ang guro tungkol kay Teong. Nalaman niyang huminto siya sa pag-aaral 8 taon na ang nakalipas. Kakaiba ang pakiramdam ni Zeonho, paano biglang huminto sa pag-aaral ang isang henyo. Sinabi ng guro na hindi rin nila alam ang dahilan. Nang tanungin tungkol sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan, sinabihan siyang hindi ito maaaring ibunyag. Puno ng tanong ang kanyang isip, gusto niyang hanapin si Harry upang maunawaan ang sitwasyon, ngunit nalaman niyang lumahok siya sa isang internasyonal na komperensya. Sinabi sa kanya ng kasamahan niya na si Harry ay ipinanganak sa England at bumalik sa bansa noong high school pa lamang siya. Naalala niya na nakita na niya sina Hiji at Diugu dati. Magkasama sila, magkakilala ba kayo? Magkaibigan kayo, magkaibigan ba kayo sa high school ng Agham? Hindi kami magkaibigan noong elementarya. Gustong malaman ni Jaeonho kung bakit nagsinungaling si Hiji noon. Ngunit nang ikonekta niya sina Diugu at Hanteo, lahat ay naging malinaw. Kaya kinontak niya si Diugu. Lumabas si Diugu mula sa boxing gifet at tumingin sa sasakyan ni Zeonho, ngunit wala siyang nakita. Narinig ni Hanteo at Yugu ang kanilang pangalan at lumingon sila.
Sa sandaling ito, lumapit si Jaeho mula sa ibang direksyon. Sa kabilang banda, tinanong ni Bora ang kanyang ama tungkol sa kaibigan ng kanyang kapatid na si Hanteo. Gustong malaman ang tungkol sa nakaraang buhay ng kanyang kapatid, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid na may ngipin ay isinakripisyo dahil kay Hanteo. Sa kabila nito, si Bora ay napakausyoso pa rin. Nalaman ni Jeonho na si Diogu ay si Hanteo. Humingi ng tulong si Diogu kay Jeonho, ayaw niyang masaktan si Bora. Pakiusap, panatilihin mo itong sikreto. Kinabukasan, pumunta si Bora sa ospital upang alamin ang tungkol kay Hanteo o mula kay Hiji. Tinanong ni Hiji muli, naniniwala ka rin ba na ang iyong kapatid ay pinatay ni Teo? Sinabi ni Bora na hindi siya lubos na naniniwala, gusto lamang niyang malaman ang katotohanan. Naniniwala si Hiji na si Dugu ay biktima rin, huminto sa high school, isinuko ang kanyang pangarap na mamuhay sa ilalim ng anino ni Jangyu sa loob ng 8 taon, at pinayuhan din siyang huwag hanapin si Taeong sa ngayon. Nag-usap na sina Diogu at Hiji na magkita sa ospital, ngunit pagdating niya sa pinto ay nakatanggap siya ng text message mula kay Hiji na nagsasabing nasa loob si Bora. Wala nang nagawa si Diogu kundi magtago sa sulok at maghintay, pinanood niya si Hiji na kasama si Bora. Lumapit si Diogu at sinabi kay Hiji na alam na ni Jeonho, ngunit kailangan pa rin nilang itago kay Bora. Ngunit naramdaman ni Hiji na hindi susuko si Bora sa paghahanap kay Hanteo. Sinabi ni Diogu na kung talagang hindi na nila maitago, sasabihin niya mismo kay Bora na siya si Hanteo. Sa sandaling iyon, napansin ni Bora na naiwan niya ang kanyang telepono. Bumalik siya upang hanapin ito. Matapos makuha ang kanyang telepono, nakita niya muli si Diogu sa pasilyo. Masayang lalapit sana si Bora para bumati, ngunit pagkatapos mag-isip ay nagpa siya pa rin siyang umalis. Sa sandaling tumalikod siya, Taeong. Si Hanteo. Sa sandaling ito, nalaman ni Bora na ang taong gusto niya ay si Hanteo, ang kaibigan ng kanyang kapatid. Umupo siyang mag-isa sa restaurant at uminom, ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at salungatan. Nakatanggap si Diogu ng tawag mula kay Bora at agad na pumunta sa restaurant upang tanungin siya kung anong problema. Sa malamig na mukha, sinabi ni Bora, Diogu. Ang sikreto na pilit niyang itinago ay natuklasan pa rin ni Bora, ngunit hindi ibinunyag ni Bora na si Diogu sa harap niya ay si Hanteo. Lasing siyang lumabas ng restaurant at mabilis na lumapit si Diogu upang alalayan siya. Pagkatapos sumakay sa kotse, sumandal si Bora sa balikat ni Diogu. Walang imik ang dalawa, ngunit ramdam ang pagmamahalan sa pagitan nila. Pagka-uwi, nakatayo si Bora sa harap ng bintana at pinanood si Diogu na umalis, agad siyang nalungkot at umiyak. Pwede mo ba akong yakapin sandali? Patawad. Sa wakas ay naintindihan ni Bora kung bakit biglang naging malamig sa kanya si Diogu. Siguradong alam niya na si Jangyu ang kapatid niya. Kinabukasan, gumagala si Diogu sa boxing gift nang biglang makatanggap ng tawag mula kay Bora, umaasang pupunta siya sa high school. Naglakad si Diogu sa kampus na puno ng alaala. Nang makita si Bora, tinanong niya kung bakit siya naroon. Sinabi ni Bora na ito ang eskwelahan na pinasukan ng kanyang kapatid. Gusto niyang bumisita rito ng minsan, at pakiramdam niya mas maganda kung kasama niya si Diogu. Sa sandaling iyon, labis na nahihiya si Diogu, at tahimik lamang siyang sumunod kay Bora. Sa bawat pagdaan sa pamilyar na lugar, naalala ni Diogu ang mga alaala niya kasama si Jangyu. Ito ang mga alaalang ayaw niyang balikan. Tahimik ding pinagmamasdan ni Bora si Diogu. Umaasa siyang sasabihin sa kanya ni Diogu ang totoo, ngunit wala pa ring lakas ng loob si Diogu. Walang magawa si Bora at sinabing gusto niyang makita si Hanteo nang minsan, gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagtanong si Bora kay Diogu, sinabi mo noon na mayroon kang isang kaibigan na nagkasakit dahil sa iyo. Bakit namatay ang kaibigan mo? Ano ang sinabi mo na naging dahilan ng kanyang pagpanaw? Puno ng luha ang mga mata ni Diogu, ngunit nanatili siyang tahimik. Habang nakaupo ang dalawa sa gymnasium, biglang nagsalita si Diogu kay Bora na sinabi niya sa kanyang kaibigan, hindi ko kailangan ng kaibigang tulad mo. Nang araw na iyon, pumanaw ang kanyang kaibigan. Mula noon, nabuhay siya na may pagsisisi para kay Hanteo. Seryosong nakinig si Bora. Nagpatuloy si Diogu sa pagkukwento na pagkatapos nito ay nakilala niya ang isang babae, at higit pa rito ay minahal niya ito, na naging dahilan upang sa unang pagkakataon ay naisip niya ang isang masayang buhay. Ngunit ang babae pala ay kapatid ng kanyang kaibigan. Ayaw niyang malaman niya kung sino siya. Malungkot na tinanong ni Bora si Diogu kung ano ang dapat gawin ng babae. Umaasa si Diogu na kamumuhian siya ng babae at huwag siyang pahirapan dahil sa kanya. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Bora, galit na sinabing ayaw na niyang marinig ang sinasabi ni Diogu at pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Hinabol siya ni Diogu, alam kong sino ako. Kung gayon, kamuhian mo ako. Huwag kang maging ganoon kalungkot, kamuhian mo ako. Kumawala si Bora mula sa mga bisig ni Diogu. Galit na galit siyang sinabing kamumuhian niya si Hanteo, pagkatapos ay umalis na may mukha na puno ng luha. Pag-uwi ni Bora, sinabi niya sa kanyang ama na nakita niya si Hanteo.
Nagalit ang kanyang ama tungkol dito. Ipinaliwanag ni Bora sa kanyang ama, sa totoo lang, kaawa-awa rin si Hanteo. Dahil sa kanyang kapatid, isinuko niya ang kanyang karera at mga pangarap. Hindi lang siya nagpalit ng pangalan, kundi pati ang kanyang nag-iisang ina ay hindi na siya kailangan. Bukod pa rito, nabuhay siya sa pagdurusa sa loob ng 8 taon. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng kanyang ama. Naniniwala siya na kahit papaano ay buhay pa rin siya, habang si Jang Yu ay namatay na. Sa kabilang banda, sa wakas ay natanggap na ni Jong Sik ang kanyang high school diploma. Pumunta siya sa boxing cafe upang ipakita kay Diogo, ngunit narinig niyang nasa library siya. Kaya agad siyang tumakbo doon. Nakita niya si Diogo na lumabas kasama ang matandang propesor. Narinig niya ang matandang propesor na nagsasalita tungkol sa thesis ni Diogo at sinundan niya sila ng may pagtataka. Dinala ng matandang propesor si Diogo sa isang seminar sa matematika. Kumpiyansang nagsalita si Diogo sa komperensya, ipinapakita ang kanyang malalim na kaalaman, at mahusay na ipinamalas ang matalinong pag-iisip. Sa sandaling ito, nakita ni Jong Sik si Diogo sa entablado, at naramdaman niyang parang estranghero ito. Bakit siya niloko ng maraming taon? Walang magawa ang direktor kundi sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Diogo. Sa kabilang banda, nakikinig ng musika si Tatay Kim sa kotse nang biglang maalala si Diogo, at gusto niyang malaman ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Kaya pumunta siya sa boxing cafe upang tanungin si Jong Sik tungkol sa kinaroroonan ni Diogo. Ngunit lasing si Jong Sik at sinabing walang Diogo sa cafe, walang magawa si Tatay Kim at handa nang umalis. Ngunit si Jong Sik ay nagsalita sa kanyang sarili, wala si Diogo dito, ngunit si Han Tae-ong ay narito. Ano ang sinabi mo? Si Han Tae-ong, opo, si Tae-ong, si Tae-ong pala ang pangalan niya, Han Tae-ong pala. Samantala, naglalakad si Bora sa campus, puno ng tawanan at ngiti nila ni Diogo. Naalala niya ang nakaraan nila ni Diogo, ngunit hindi pa rin niya makalimutan ang taong nagpasakit sa kanya. Sa sandaling ito, nakaupo si Diogo sa basketball court, ngunit iniisip niya si Bora. Nang magsimula siyang maglaro ng basketball, hindi niya alam na ang taong pinakamamahal niya ay nasa likod niya, papalapit. Bagamat alam na ni Bora ang tunay na pagkakakilanlan ni Diogo, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mamiss siya. Galit siya sa kanyang sarili dahil labis niya itong gusto. Ayoko na. Bora, tingnan mo ako. Bora, nangangako ako sa iyo na hindi kita malilimutan. Hindi na kita hihintayin at hindi na rin kita gusto. Pasensya na sa unang pangako ko sa iyo na kailangan kitang kalimutan. Ngunit susubukan ko pa rin tuparin ang aking pangako, tiyak na tutuparin ko ito. Kaya huwag ka nang umiyak, huwag mo nang kamuhian ang iyong sarili. Pagkatapos ay iniabot ni Diogo ang kanyang kamay upang ihatid siya pauwi. Tiningnan ni Bora ang taong gusto niya na tinanggap ang kanyang damdamin. Naghawak kamay silang dalawa sa gitna ng bumabagsak na nyebe, tulad ng isang magkasintahang lubos na nagmamahalan. Katulad din ng isang pamamaalam. Sa kabilang banda, nilapitan ni Tatay Kim si Zion Ho, tinatanong kung matagal na niyang alam na si Diogo ay si Han Tae-ong. Hindi sumagot si Zion Ho. Tinanong muli ni Tatay Kim kung ano ang relasyon ni Bora at Diogo. Nag-isip sandali si Zion Ho at sumagot kay Tatay Kim, sincere ang pagmamahalan ni Bora at Diogo. Nagalit si Tatay Kim pagkarinig nito. Pag-uwi niya, sinigawan niya si Diogo sa harap ni Bora. Nang malaman mong kapatid siya ni Jung Kyung, sinabi mo pa rin ang damdamin mo. Talagang ang walang hiya. Ngunit sinabi ni Bora na siya ang unang umibig kay Diogo. Ngunit hindi na sila magkikita pagkatapos nito. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama na para bang walang nangyari. Ngunit si Tatay Kim ay hindi naniniwala sa sinabi niya. Pagkatapos ay inutusan niya si Bora na huwag lumabas sa panahong ito. Katumbas ito ng pagkakakulong sa bahay. Kinabukasan, gustong tumakas ni Bora ng palihim, ngunit nakita niya ang mga gwardya sa ibaba na mahigpit na nagbabantay. Wala siyang magawa kundi tawagan si Diogo, ngunit hindi si Diogo ang sumagot. Alam din ni Bora na kinuha si Diogo ng kanyang ama. Pagkatapos ay walang magawa si Bora kundi kontakin si Zion Ho. Nang dumating si Zion Ho, ipinaliwanag ni Bora ang sitwasyon sa kanya. Humingi siya ng tulong, kaya sinabi ni Jae-yoon Ho sa gwardya na hindi maayos ang pakiramdam ni Bora. Sa nakitang sitwasyon, pinayagan na lamang ng gwardya siyang umalis. Sa kabilang banda, sinabihan ni Tatay Kim si Diogo na umalis na roon, pumunta sa ibang bansa upang magsimulang muli. Pupunduhan ko ang lahat ng ito. Higit pa rito, idiniin niya na hindi niya ito ginagawa para kay Jang Yu, kundi para kay Bora. Ayaw ni Tatay Kim na magkasama sila ni Bora, kaya agad niyang sinabihan si Diogo na umalis. Ngunit biglang lumuhod si Diogo, sinabi kay Tatay Kim na mahal niya talaga si Bora. Ngunit hindi nakinig si Tatay Kim, naniniwala na ang tanging magagawa ni Diogo ay umalis at hindi na bumalik. Sa sandaling ito, pumasok si Bora at humingi ng tawad sa kanyang ama para kay Diogo. Ngunit hindi pa rin napapawi ang galit ni Tatay Kim at hindi niya kayang patawarin si Diogo. Kasabay nito, pinagalitan niya si Bora na tinatanong kung nakalimutan na niya ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni Bora na ang kanyang kapatid ay namatay dahil sa kanyang mahinang pag-iisip at walang kinalaman dito si Diogo. Malungkot na umalis si Bora at hinabol siya ni Diogo,
Umaasang hihingi siya ng tawad kay Tatay Kim. Buhay pa ako, kahit ano pa man, buhay pa ako, Bora. Hindi, wag kang ganyan. Kung mas ganyan ka, mas mahihirapan ako. Dahil alam mo rin kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Chairman Kim. Pagkarinig ni Bora sa sinabi niya, naramdaman din niya ang pagsisisi at bumalik sa opisina ng kanyang ama. Chairman, susunod na lang ako. Palagi kong iniisip na hindi kasalanan ni Han Dugu. Kung susuriin, hiniling lang ni Itay na mag-aral siya. Mas maraming pagkakamali. Mas masahol pa na iniwan ng nanay ang aking kapatid. Gaano kalungkot ang aking kapatid? Mas masahol pa ako dahil hindi ko alam. Dati, akala ko namatay siya dahil kay Itay. Ngunit ngayon, hindi na ako naniniwala doon. Pagkarinig nito, walang sinabi si Tatay Kim. Sinabi lang niya sa sekretarya na ilabas si Bora. Kinagabihan, muling pinuntahan ni Bora ang kanyang ama. Nararamdaman niya na malupit na paalisin si Dugu. Dahil sa nakalipas na 8 taon, napakaraming sakit ang dinanas niya dahil sa kanyang kapatid. Kung umaasa lamang ang kanyang ama na hindi na sila magkikita, sapat na ang kanyang pag-alis. Nanatiling tahimik si Tatay Kim. Humingi ng paumanhin si Bora sa kanyang ama at pagkatapos ay naghanda siyang mag-aral sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nilapitan ni Tatay Kim si Dugu na humiling sa kanya na kalimutan ang lahat ng sinabi niya kahapon. Naisip niyang medyo sobra siya noon. Kung hindi umalis si Dugu, malulutas ang problema. Ngunit umaasa pa rin siya na kalimutan ni Dugu ang tungkol sa kanya at kay Bora at magsimula ng bagong buhay pag-alis niya. Sinabi niya na ito ang huling beses na magkikita sila. Ang anak ng isang mayaman ay umibig sa isang mahirap na lalaki na pumatay sa kanyang kapatid. Kagimbal-gimbal na hindi sumang-ayon ang kanyang ama. Bagamat ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay isang aksidente, umaasa ang ama ni Bora na lumayo si Dugu sa lungsod na ito. Samantala, nagpasya si Bora na mag-aral sa ibang bansa para kay Dugu. Sa ganitong paraan, masisiyahan niya ang kahilingan ng kanyang ama na huwag silang magkita. Mag-isa niyang inihanda ang kanyang bagahe at pumunta sa paliparan. Sa kabilang banda, ang desis ni Dugu ay nailathala sa isang profesional na journal. Sinabihan siya ng matandang propesor na tingnan kung may kailangan pang baguhin. Mabilis na gumawa ng ilang simpleng pagbabago si Dugu. Kinuha ng matandang propesor ang desis at nakita niyang pinalitan na ni Dugu ang kanyang pangalan kay Han Teo. Nagpasya si Teo ang nabitawan ang bigat sa kanyang puso at magsimula ng bagong buhay. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jae Yun-ho. Sinabi niya kay Teo ang nalalabas ng bansa si Bora ngayon. Sa simula ay ayaw ni Bora na sabihin niya kay Teo, ngunit naramdaman niya na hindi iyon maganda. Gusto ni Siwon na pumunta siya at magpaalam. Nagtanong si Teo kung saan pupunta si Bora. Sinabi ni Siwon sa kanya na si Bora ay pupunta sa Laplan para maglakbay. Natatakot si Teo na kapag nagkita silang muli ni Bora, hindi niya na ito kayang bitawan, kaya nagpasya siyang hindi na magpaalam. Naisip niyang mas mabuting hindi na sila magkita. Nang handa nang umalis si Teo, biglang tumunog ang pager ni Jayan Ho. Pagkakita ni Teo sa pager, bumulong siya ng isang serye ng mga numero. Kaya't kinuha niya ang telepono at tumawag. Ang bagay na si Teo. Pagkabigla ni Teo, ang numero ng pager na tinawagan niya ay kay Bora, na ginamit niya 8 taon na ang nakalipas at nakakonekta kay Bora, na naghihintay sa kanya. 2 beses niya itong sinubukang makipagkita sa lugar na puno ng alaala. Naalala niya ang bawat sandali nila ni Bora, at naramdaman niya ang damdamin na nagpasaya sa kanya. Nandoon si Teo hanggang gabi. Nang handa na siyang umalis, "Kuya, kahit huli na ako, paano mo ako iiwanan ng ganoon?" Gulat na lumingon si Teo at nakita niya si Bora. Agad siyang nagtanong kung bakit hindi pa ito umalis. Ipinakita ni Bora sa kanya ang kanyang pager. Puno ng damdamin ang puso ni Teo. "Matagal na tayong hindi nagkita, bata." "Ako rin." Sumang-ayon siya na kapag nagkita silang muli, sasabihin niya ang kanyang pangalan. "Naaalala mo pa ba? Ang pangalan ko ay Bora, Kim Bora." "Ikaw naman?" "Ang pangalan ko ay Han Teo." "Bora, kung hahawakan ko ang kamay mo ngayon, hindi ko na ito bibitawan." "Mahihirapan ka, ayos lang ba? Gusto mo pa rin bang hawakan ang kamay ko?" Umiiyak si Bora ngunit nakangiti pa ring tumango. Unti-unti silang naglakad pabalik kay Teo. Nagmamahalan silang dalawa ngunit hindi pinagpala. Ngayon, mahigpit silang naghawak kamay. Kinabukasan, maayos na nakasuot si Teo, handang batiin ang chairman. Hindi niya akalain na paglabas niya ng pinto ay nakita na niya si Bora na nakatayo roon. Nagtataka siya kung ano ang nangyari. Nalaman niyang sinabi ni Bora sa kanyang ama na gusto niyang makasama si Teo, kaya pinalayas siya ng kanyang ama sa bahay. Nagtungo si Teo sa opisina ng chairman. Sinabi ng chairman na ayaw niya siyang makita, ngunit ayaw ni Teo na basta na lang makipaghiwalay kay Bora. Nakiusap siya kay Tatay Kim na payagan silang magpatuloy at payagan ding umuwi si Bora. Ngunit tinanggihan siya ni Tatay Kim na sinabing hanggat magkasama sila, hindi makakauwi si Bora. Ipinangako ni Teo naaalagaan niya ng mabuti si Bora hanggang sa pumayag si Tatay Kim. Pagkatapos ay dinala niya si Bora sa bahay ni Sondri upang pansamantalang manirahan.
Walang pera si Bora at humingi pa siya ng tulong kay Sundry upang makahanap ng part-time na trabaho. Labis na nagulat si Sundry, hindi alam kung ano ang magagawa ng dalagitang ito. Sinabi ni Bora na hanggat determinado siya, walang imposible. Nagulat si Sundry at sinabing ganap na binago ni Tae-ong ang isang tao. Kinabukasan, iniuwi ni Han Tae-ong si Kim Bora para kumain. Tinitigan ng nanay ni Han Tae-ong si Kim Bora na nagpapahiwatig ng pag-aalala. Nang lumabas si Han Tae-ong para kumuha ng tubig, humingi ng tawad ang kanyang ina kay Kim Bora dahil sa nangyari sa kanya dahil kay Han Tae-ong kaya siya ngayon ay napatalsik. Sinabi ni Kim Bora na ayos lang iyon at darating ang araw na tatanggapin sila ng tatay ni Kim Bora. Nagpasalamat muli ang kanyang ina kay Kim Bora, nagpapasalamat sa magandang babaeng ito na nagustuhan ang kanyang anak. Umaasa siyang mahawakan nilang dalawa ang kamay ng mahigpit. Nagbigay ng pagpapatibay si Kim Bora. Habang hinahatid ni Han Tae-ong si Kim Bora pauwi, masaya si Kim Bora dahil may sumusuporta sa kanilang relasyon. Umaasa din siyang mas ngingiti si Han Tae-ong. Si Han Tae-ong na laging malungkot ay biglang naging masaya. Mukhang medyo hindi sanay. Nakita niyang medyo malamig ang kamay ni Kim Bora, ibinulsa agad niya ang kamay ni Kim Bora para mainitan. Dati siyang isang mayamang dalaga, ngunit ngayon, dahil sa pagnanais na makasama ang taong gusto niya, handa siyang maging salesledi sa isang tindahan sa tabing daan. Ngunit nang malaman ito ni Han Tae-ong, nagalit siya at dumating sa tindahan, hinila palabas si Kim Bora at nagalit dahil kailangan niyang magtrabaho. Gusto rin niyang iuwi si Kim Bora, sinabi ni Kim Bora na ayaw niyang maging walang silbi. Dati siyang nabubuhay sa pangangalaga ng kanyang tatay Kim, ngunit ngayon ay pinalayas na siya. Gusto niyang magsikap para kumita ng sarili niyang pera. Inisip niyang hindi siya nagkamali, bagkus ay malungkot siya. Nais ni Han Tae-ong na iwi siya dahil dito. Umalis siya na puno ng luha ang kanyang mukha. Hinabol ni Han Tae-ong si Kim Bora, niyakap siya at humingi ng tawad. Sa totoo lang, si Han Tae-ong ay part-time na nagtatrabaho habang nagsisikap din sa kanyang pag-aaral. Hindi rin niya nakalimutang ipaalam sa tatay ni Kim Bora ang sitwasyon ni Kim Bora para hindi na ito masyadong mag-alala tungkol sa kalagayan ni Kim Bora. Nakatanggap si Kim Bora ng kanyang unang sweldo. Bumili siya ng regalo para sa kanyang ama at sumulat din ng liham sa kanya na nagsasabing maayos ang kanyang pamumuhay at huwag itong mag-alala. Tumingin ang tatay ni Kim Bora sa silid ng kanyang anak. Paano niya hindi sasaktan ang kalooban para sa nag-iisa niyang kapamilya? Pinuntahan ni Kim Bora si Han Tae-ong at nakita siyang masipag mag-aral. Hindi na siya nang abala at tahimik na umupo, gumuhit ng sketch ni Han Tae-ong na nakatuon. Kinabukasan, pinuna ni Jung Kyung si Han Tae-ong na nagsasabing buong araw siyang nag-aaral at hindi man lang dinadala si Kim Bora sa isang date. Nang marinig ni Han Tae-ong ang sinabi ni Jung Kyung, medyo nahiya siya. Kaya naman, iminungkahi ni Jung Kyung na mag-ski sila ng magkasama sa katapusan ng linggo. Naisip ni Han Tae-ong na napakagandang ideya nito. Nagpunta sila sa ski resort gaya ng napagkasunduan. Bagaman gumamit sila ng mga simpleng kagamitan, napakainit at masaya pa rin ang kanilang karanasan. Magkasama silang dalawa na nakaupo sa cable car sa ski resort, tulad ng 8 taon na ang nakalipas, nakasakay sa Ferris wheel sa amusement park. Ang sandaling ito ang pinakamasayang oras ni Kim Bora. Sa gabi, pumunta silang dalawa sa Snow World. Nagtataka si Kim Bora kung paano pa rin naaalala ni Han Tae-ong ang picture number niya mula 8 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Han Tae-ong na madaling tandaan ang picture number niya, 2,284, dahil ang 200 at 20 at 284 ay ang mga numero ng kanyang kaibigan na si Kim Bora. Hindi maintindihan ni Kim Bora kung ano ang sinasabi ng henyo sa matematika, ang tanging alam lang niya ay napakaganda ng 2 numerong iyon. Tinanong ni Han Tae-ong si Kim Bora kung bakit patuloy na gumagana ang kanyang pager, at bakit hawak pa rin niya ito hanggang ngayon. Nautang si Kim Bora at hindi makasagot. Gusto ni Han Tae-ong nasubukang hulaan ng pabiro. Iniisip na gusto na siya ni Kim Bora simula pa noong bata pa sila, kaya naman hawak pa rin niya ang pager. Mas lalong nahiya si Kim Bora at hindi alam ang gagawin. Tumalikod siya at umalis. Tiningnan ni Han Tae-ong ang likod niya at nagpakita ng masayang ngiti. Nang magkasama sila at makita ang isang masayang pamilyang may 3 miyembro, ninais din ni Han Tae-ong na magkaroon ng ganoong buhay. Pinasalamatan niya si Kim Bora dahil sa kanya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na mangarap ng isang bagong panaginip. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Han Tae-ong si Kim Bora para gisingin siya. Gusto niya itong dalhin para may makita. Nagdududa si Kim Bora. Sinabi ni Han Tae-ong na ito ay laplan. Naghawak kamay sila at lumakad. Ang puting nyebe sa umaga ay walang tao, naiwan ang mga bakas ng kanilang mga paa. Sinabi ni Han Tae-ong kay Kim Bora, "Ngayon, ituring natin ang lugar na ito bilang laplan. Sa hinaharap, pupunta tayo sa tunay na laplan ng magkasama." Para kay Kim Bora, dahil sa taong mahal niya, kahit saan ay laplan. Bumalik sa normal na buhay, si Han Tae-ong ay nagsisikap pa rin na lutasin ang hindi nalutas na problema, ngunit hindi niya namalayan na nasa tabi na pala niya si Kim Bora. Magkatabi silang nakahiga at nagtitigan, ang tanawin ay napakasaya. Kasabay nito, may natuklasan si Jae Yoon Ho na abnormalidad sa ulat. Ang resulta ng pagsusuri ni Kim Bora ay humantong sa paglapit ni Jae Yoon Ho sa isang dalubhasang kasamahan para humingi ng tulong. Nalaman nilang may thymoma si Kim Bora.
Ang anak ng isang mayaman na pamilya na gustong magkaanak para sa isang mahirap na binata ay hindi niya alam na mayroon na siyang stage end cancer. Bagaman naghihirap siya sa piling ng kanyang minamahal, hindi siya nagrereklamo. Ngunit kamakailan, madalas siyang nawawalan ng malay ng walang dahilan. Matapos pumunta si Kim Bora sa ospital at magtanong kay Jae Yoon-ho, nalaman niyang mayroon siyang malubhang sakit. Ito ay labis na nagpalungkot sa kanya. Dahil hindi pa natutupad ang kanyang pangarap at nagsisimula pa lang ang kaligayahan, kailangan na niyang harapin ang walang hanggang paghihiwalay. Sa kabilang banda, si Han Tae-ong ay pumunta sa flower shop. Gusto niyang bumili ng tangkay ng orchid, ngunit nalaman niyang hindi sila nagtitinda ng ganitong uri ng bulaklak. Dahil kaninang umaga, aksidenteng nahulog ni Kim Bora ang tangkay ng orchid na ibinigay niya noon. Nakita ni Kim Bora ang mga basag na orchid at labis siyang nalungkot. Nang makita ito ni Han Tae-ong, gusto niyang bigyan ulit si Kim Bora ng isang orchid. Malungkot na umalis si Han Tae-ong sa flower shop, tanging sa susunod na tagsibol na lamang siya makakakuha ulit. Kinagabihan, tinitigan ni Kim Bora si Han Tae-ong na masikap na nag-aaral at napaluha siya sa kalungkutan. Hindi siya nangahas mag-isip ng mas masahol pa, kaya tumayo siya at tahimik na umalis. Gala-gala siya sa kalye na may pusong puno ng pagkadismaya. Naalala niya si Han Tae-ong sa kanyang puso. Tumulo ang luha niya at pumunta sa ospital para hanapin si Jae Yoon-ho. Jae Yoon-ho, hindi ka ba maglalaho? Hindi ako mamamatay, di ba, Jae Yoon-ho? Ayoko pang umalis. Kung mamatay ako, hindi siya makakatagal. Ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na kaligayahan, hindi ko hahayaang maranasan niya ulit ang kalungkutan. Jae Yoon-ho, hindi ka ba isang doktor? Pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, Jae Yoon-ho. Kinabukasan, umuwi si Kim Bora at sinabi sa kanyang tatay Kim na pumapayag siyang umuwi at humiling na tanggapin siya. Tinanong ng tatay Kim kung paano si Han Tae-ong. Nag-isip sandali si Kim Bora at sumagot na makikipaghiwalay siya kay Han Tae-ong. Naguguluhan ang tatay Kim at nag-aalalang nagtanong kung may nangyari. Humingi lang ng tawad si Kim Bora sa kanyang tatay Kim dahil kung aalis siya, wala na itong ibang kapamilya sa mundong ito. Umasa si Jae Yoon-ho na maagang maipasok si Kim Bora sa ospital para sa paggamot, ngunit humingi si Kim Bora ng ilang araw pa. Natuto siyang magluto kay Sonri at matyaga siyang nakinig sa paliwanag ni Sonri. Si Han Tae-ong, walang kamalay-malay, ay patuloy pa rin sa pag-aaral ng masikap. Pauwi na, nakita niya ang isang damit pangkasal sa bintana ng tindahan sa tabing daan. Naisip niya na siguradong napakaganda ni Kim Bora kung suot niya ito. Nang makauwi siya, nakita niya na naghanda si Kim Bora ng masaganang hapunan para sa kanya. Masayang sinabi ni Han Tae-ong, gusto kong isulat ito sa aking diary, dahil ito ang unang araw na nagluto si Kim Bora para sa akin. Pagkatapos nito, aalalahanin ko ito hanggang sa pagtanda. Naisip ni Kim Bora na hindi naman malaking bagay ang pagluluto, dahil ako ang gumawa, gusto mong tandaan ang lahat ng ginawa ko. Parang bumili ng insurance, iniingatan ang bawat alaala mo. Hintayin mo lang na tumanda ako at wala ng panahon para lumikha ng mga bagong alaala, saka ko ilalabas isa-isa para balikan. Nang marinig ito ni Kim Bora, gusto rin niyang tumanda ng dahan-dahan kasama si Han Tae-ong. Ngunit naglaro ang tadhana sa kanya. Matapos umalis si Kim Bora, naiwan si Han Tae-ong na mag-isa sa boxing gifet. Nakita niya ang magulong boxing gloves sa sahig at naalala niya bigla na minsan ay inayos ni Kim Bora ang mga gloves. Mas maayos ang pag-aayos ng ganoon. Kaya naman, napakahalaga pa rin ang pag-aayos. Ayos. Dahil dito, nakakuha siya ng inspirasyon at mabilis na kumilos. Mukhang nalutas niya ang problema na hindi pa nalulutas ng sinuman sa loob ng 65 taon. Pagkatapos makumpleto ang kanyang mga kalkulasyon, napuno niya ang sahig ng boxing ring ng kanyang mga sulat. Pagkatapos, agad niyang ipinaalam kay Kim Bora ang kanyang tagumpay. Kasunod nito, inilabas ni Han Tae-ong ang isang singsing at ibinigay kay Kim Bora. Sinabi rin na kapag stable na sila, papayag pa rin ang tatay ni Kim Bora, at pagkatapos noon ay maaari na silang magpakasal. Ngunit naramdaman ni Kim Bora ang labis na kawalan ng pag-asa. Tinitigan niya si Han Tae-ong ngunit hindi nagsalita at tumayo na para umalis. Naguluhan si Han Tae-ong kaya agad niya itong hinabol. Galit na idineklara ni Kim Bora na ayaw niya magpakasal sa sinuman, lalo na kay Han Tae-ong. Pagkatapos, bumalik siya sa tirahan ni Sonri at nagsimulang mag-ayos ng kanyang mga gamit, naghahanda na lumipat pa uwi. Sumunod din si Han Tae-ong at nagtanong kung anong nangyari, kung dahil ba sa binanggit niya ang tungkol sa kasal. Kung ganoon, nagmamadali ka nga. Ngunit hindi naman iyon sapat na dahilan para umalis. Malamig na sinabi ni Kim Bora na pagod na siya. Hindi na niya talaga matanggap ang mahirap na buhay na ito. Ayaw na niyang mamuhay ng ganoon pagkatapos nito. Pagkatapos, nagkunwari siyang galit at umalis. Ayaw niyang malaman ni Han Tae-ong ang tungkol sa kanyang sakit, at lalong ayaw niyang malungkot si Han Tae-ong dahil sa kanyang paglisan. Tanging sa malupit na paraan na ito lamang siya makakakuha ng kanyang sarili, at saktan si Han Tae-ong. Mas mabuti ito kaysa sa kanyang paglisan sa mundong ito. Nasa silid ng ospital si Kim Bora at patuloy siyang tinatawagan ni Han Tae-ong. Wala siyang magawa kundi tanggalin ang baterya ng telepono.
Ngunit tumunog ang pager. Agad niyang kinuha ang pager para pakinggan ang mensahe ni Han Tae-ong. Kimbora, 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 huwag kang umalis. Talagang huwag kang umalis? Huwag kang umalis, Kimbora, pakiusap huwag kang umalis. Pagkarinig ni Kimbora, hindi niya napigilan ang kanyang pananabik at gustong lumabas ng ospital. Ngunit pinigilan siya ni Ji Eun-ho. Sinabi ni Kimbora na hindi niya dapat iwanan si Han Tae-ong na mag-isa at kailangan niyang lumabas ngayon. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang hakbang, bumagsak siya sa lupa. Nabalitaan ni Han Tae-ong na kritikal ang kalagayan ni Kimbora, kaya agad siyang tumakbo sa ospital. Umiiyak niyang sinabi na hindi siya naniniwala na may malubhang sakit si Kimbora. Baliw niyang tinawag ang pangalan ni Kimbora at gusto siyang puntahan. Hindi siya makapaniwala na ang kanilang kaligayahan ay napakaikli. Pumunta si Han Tae-ong sa silid ng ospital ni Kimbora. Tahimik niya itong tinitigan. Humingi ng tawad si Kimbora kay Han Tae-ong. Hinawakan ni Han Tae-ong ang kanyang kamay at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Medyo nahihiya si Kimbora at tumango. Si Jong-sik at Sunri ay bumisita rin kay Kimbora. Kasabay nito, mayroon ding dalawang reporter na sumunod. Gusto nilang kapanayamin ang talento sa matematika ni Han Tae-ong dahil nalutas niya ang mahirap na problema na hindi pa nalutas ng sinuman sa loob ng 65 taon. Nang sa wakas ay tanungin si Han Tae-ong kung bakit niya tinanggihan ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa sa Amerika, ayaw sumagot ni Han Tae-ong. Bukod pa rito, sinabi niya na ngayon ay wala na siyang oras para magbigay ng panayam. Nang marinig ito ni Kimbora, galit siyang bumalik sa kanyang silid ng ospital at tinanong si Han Tae-ong kung bakit niya tinanggihan ang pag-aaral sa ibang bansa. Dahil ba sa kanya? Pinabulaanan ito ni Han Tae-ong, ngunit si Kimbora, hindi siya naniwala. Kung hindi, walang dahilan si Han Tae-ong para tanggihan ang ganoong magandang pagkakataon. Naisip ni Kimbora na siya ay malapit ng mamatay at hindi kailangang isakripisyo ni Han Tae-ong ang kanyang buhay para sa kanya. Ngunit biglang naging seryoso si Han Tae-ong. Naniniwala siyang hindi mamamatay si Kimbora at hindi niya papayagan na mangyari iyon. Kung ayaw niyang galitin siya, huwag na siyang magsasalita ng ganoong mga salita. Ngunit malungkot pa ring sinabi ni Kimbora na alam niyang mamamatay siya, ayaw lang niyang tanggapin. Bakit mo ako itinutulak sa trahedya? Bakit ka nagpapakahirap ng mag-isa ng ganoon? Tinitigan ni Han Tae-ong ang artikulo tungkol sa kanya sa pahayagan, ngunit hindi siya masaya. Dahil ang lahat ng ito, hindi na mahalaga sa kanya ngayon. Muling dinala si Kimbora sa intensive care unit. Lahat sila ay nag-aalala at naghihintay. Pumunta si Han Tae-ong sa silid ni Kimbora at nakita ang tatay ni Kimbora na nakaupo sa tabi ng kama ni Kimbora. Sinabi niya kay Han Tae-ong na lahat ay kasalanan niya. Ngunit sinabi ni Han Tae-ong na hindi nagkamali ang tatay ni Kimbora at humiling na huwag na itong mag-alala o malungkot. Pagkagising ni Kimbora, tinanong siya ni Han Tae-ong kung saan niya gustong pumunta. Sinabi ni Kimbora na gusto niyang pumunta sa Laplan. Umiti si Han Tae-ong at sinabing malayo iyon. Matapos bumuti ang kalagayan ni Kimbora, pumunta sila sa isang lugar kung saan silang dalawa lang. Nagkaroon sila ng mapayapang oras. Kapag naiinip siya, itutulak siya ni Han Tae-ong sa baybayin para maglakad-lakad. Kapag nanonood siya ng TV, susubuan niya ito ng pagkain. Hinugasan niya ang kanyang mga paa na parang bata. Tinitigan ni Han Tae-ong si Kimbora na natutulog. Kung may Diyos, kung talagang may Diyos, pakiusap, huwag mo siyang kunin. Isang napakagandang babae, isang napaka-cute na babae. Pakiusap, Diyos, huwag mo siyang kunin. Kung kailangan mo siyang kunin, pagkatapos noon, pakiusap, payagan mo akong sumama sa kanya. Si Kimbora ay laging binabangungot, nangangarap na mag-isa si Han Tae-ong na pumunta sa Laplan at piniling tapusin ang kanyang buhay. Pagkagising niya, nag-aalala siyang nagtanong kay Han Tae-ong, kung ako ay maglalaho, ano ang gagawin mo? Naniniwala pa rin si Han Tae-ong na hindi siya mamamatay at gusto pa niyang mag-date sila kinabukasan. Magkasama silang naglakad sa tabing dagat na magkayakap. Nang muli silang umupo ng magkasama, humihingi ng tawad si Kimbora. Ano ang dahilan ng paghingi mo ng tawad? Hindi na niya kayang lumikha ng mas maraming alaala sa kanya. Hindi na niya kayang manatili sa tabi niya. At humihingi ako ng tawad dahil nauna akong umalis kaysa sa iyo. Mahal kita. Sa lahat ng panahong ito, dahil sa akin ay labis kang umiti. Dahil sa akin, naramdaman mo ang kaligayahan. Hindi ako nagsisisi na minahal kita. Mahal kita. Ang kanilang mga ngiti ay may bahid ng kalungkutan. Hindi rin kayang palayasin ng hangin ng dagat ang kanilang kalungkutan. Sa wakas, dumating din ang gabi. Si Kimbora ay napakahina na hindi na makabangon. Kimbora, gumising ka na. Oras na para bumangon. Hindi ka ba nagugutom? Sa piling ng pag-ibig, hindi na ganoon nakakatakot ang paglisan. Pumunta si Han Tae-ong sa travel agency at bumili ng isang single ticket papuntang Laplan. Gusto niyang pumunta doon para hanapin si Kimbora. Para makasama siya magpakailanman para hindi na siya malungkot. Bago bumalik si Han Tae-ong sa boxing gift, nakatanggap siya ng isang padala. Pagbukas niya, ito ay ang pager ni Kimbora. Ito ay kay Kimbora, ibinigay niya kay Jong-sik noon para ibigay kay Han Tae-ong pagkaalis niya. Hinawakan ni Han Tae-ong ang telepono at tinawagan ang pamilyar na numero.
Bago siya umalis, sinabi ni Kimbora ang password sa kanya. Narinig niya ang boses ni Kimbora, o, narinig mo na ba ang mensaheng ito kanina? Kung gayon, nasaan ako noon? Ako, tiyak na nasa Lapland ako. Sinabi ko na pupunta tayo ng magkasama. Hindi ko matupad ang aking pangako. Patawad. Ngunit hindi ako makakaramdam ng pagkakasala dahil magkikita tayo muli balang araw. Si Han Tae-ong ay orihinal na nagnanais na sundin si Kimbora, ngunit pinakinggan ang kanyang payo. Bumalik siya matapos ang matagumpay na pag-aaral sa EVIC at naging doktor. Nanalo ang thesis ni Han Tae-ong ng International Award at inanyayahan siyang bumalik sa kanyang alma mater para magbigay ng lecture. Ang tatay ni Kimbora ay naroon din at nakinig. Pagkatapos ng lecture, naglakad si Han Tae-ong sa pamilyar na library, umupo sa lugar kung saan sila nag-aral ni Kimbora at tahimik na inalala siya. Mamumuhay siya para kay Kimbora. Nagpunta siya sa basketball court. Narinig ni Han Tae-ong ang tawag at lumingon. Nakita niya ang figura ni Kimbora na nakaupo sa upuan, nakangiti ng maliwanag sa ilalim ng araw. Napakaganda niya, napakaganda na hindi siya makapikit. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit kahit nabuksan niya itong muli, kahit nawala ka rito, alam niyang hindi umalis ang oras. Ang pag-ibig ang nag-aalis ng ating kalungkutan.